Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 2051. Sa paglubog ng araw, ang Purple Gold Token ay sumasalamin sa isang nakasisilaw na malamig na liwanag. Sa sandaling ilabas ang token na ito, si Christian, na nakatayo sa pasukan ng Memorial Hall, ay nanlaki ang kanyang mga mata habang mabilis ang kanyang paghinga. Pagkatapos noon, nang walang ibang salita, lumuhad siya sa lupa at sinabing, pagbati sa Grand Elder. Agad na lumingon kay Horace ang lahat ng matatanda at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay, gayon din ang mga young masters at young ladies, at yumuko ng malalim. Pagbati sa Grand Elder. Sa ilang sandali, ang mga salitang ito ay nanimbalik sa buong Memorial Hall ng pamilya sangay. Nanginginig din si Philip nang makita ang Purple Gold Token sa kamay ni Horace. Ang kanyang pangatlong tiyuhin ay talagang nakakuha ng token ng Grand Elder. Sa likod niya, lahat ng miyembro ng Griffin Army ay lumuhad sa isang tuhod at sinabing nakayuko, pagbati sa Grand Elder. Ang kanilang mga sigaw ay mas marilag at kahanga-hanga kaysa sa mga taong iyon mula sa pamilya ng sangay. Tulad ng dumadagandong na kulog, ang tunog ay umalingaw-ngaw at umikot sa itaas ng Memorial Hall ng pamilya ng sangay. Nang makita niya ang token, mukhang yumuko din si Arya at sinabing, greetings to the Grand Elder. Ipinahiwatig ni Horace na hindi kailangang lumuhad sina Arya at Philip. With the Purple Gold Token in his hand, sinulyapan niya nang walang pakialam si Christian na nakaluhod sa sahig at sinabing, Christian Clark, hindi ka ba masyadong mayabang ngayon? Bakit ka nakaluhod ngayon? Itinaas ni Christian ang kanyang ulo, tinitigan si Horace na may panginginig sa kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, Horace, bakit nasa iyo ang token ng Grand Elder? Ito ang tanda ng dakilang elder na hindi kailanman madaling naibigay sa iba. Ngayon, para sa kapakanan ni Philip, binigay talaga ng Grand Elder ang token kay Horace. Halatang kinakampihan niya. Oo naman, walang puwang si Christian sa mata ng Grand Elder. Dala ang Purple Gold Token sa kanyang kamay, lumapit si Horace kay Christian habang nasa likod ang kanyang mga kamay at sinabing, huwag kang mag-alala kung paano ko ito nakuha. Dito na magtatapos ang usapan ngayon. Pakakawala ni Philip ang lahat ng tao mula sa pamilya ng iyong sangay at hindi na dapat pakialaman ng iyong mga tao si Philip. Habang sinasabi iyon ay napatingin si Horace kay Philip. Napaisip si Philip, kumunat ang noo, at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, tumingin ulit si Horace kay Christian at nagtanong, payag ka ba? Sabihin mo lang. Napaluhod si Christian sa sahig na may matinding lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Sinabi niya na nakayuko, sinusunod ko ang gusto ng Grand Elder. Napangiti si Horace nang lumingon siya at sinabing, tara na. Nang lumakad siya sa main entrance, lumingon si Horace at sinabing, nako, muntik ko nang makalimutan. Kayong mga miyembro ng pamilya ng sangay ay napaka-protective. Kung ganoon, gagamitin ko ang token ng Grand Elder para bigyan ka ng kaunting parusa. Makuluhad na lang kayong lahat ng ganito hanggang bukas ng umaga. Sa sinabi nito, pinangunahan niya si Philip at ang iba pa. Umalis sila sa Memorial Hall ng pamilya ng sangay. Malayo man ang grupong ito ng mga tao, na natiling nakaluhod sa sahig si Christian at iba pa, walang lakas ng loob na bumangon. Ginamit ni Horace ang token ng Grand Elder para utusan silang lumuhad hanggang bukas ng umaga, kaya dapat itong gawin. Sa isang sulyap, ang looban sa loob ng Memorial Hall ng pamilya sangay ay puno ng mga taong nakaluhod. Lahat ay nagtataglay ng hinanakit sa kanilang mga puso kay Horace. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na magsalita. Nangyari ang pangyayaring ito at mabilis na natapos. Sa pagbabalik, sumunod si Philip sa likod ni Horace at Arya. Biglang tumigil si Arya, lumingon, at sinampal sa mukha si Philip. Natigilan si Philip sa sampal nito. Napatingin siya sa malamig na mukha ng pangatlong ina at sa mga mata nito na may bakas ng galit. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Namumula ang mga mata ni Arya, at mukhang nanginginig ang mga labi habang saway, rascal. Kung may nangyari sa iyo ngayon, paano ko ito ipapaliwanag sa iyong ama? Paano ko ipapaliwanag kay Charlotte? Napatingin sa gilid si Philip kay Horace. Kinindatan siya ni Horace, at nasalo ito ni Arya. Kabanata 2052. Lumingon si Arya, tumingin kay Horace nang hindi sumasang-ayon, at sinabing, at ikaw? Gusto mo rin bang guluhin siya? Alam mo ba kung anong uri ng lugar ang pamilya ng sangay? Kung talagang may balak na pumatay si Christian ngayon, sinong makakapidyaw sa kanya? Medyo nagtatampo si Horace at sinabing, pero Arya, hinihingi ko nga ang token ng Grand Elder, di ba? Besides, walang nangyari. Sabihin mo ulit, malamig na saway ni Arya. Si Horace ay parang isang schoolboy na nagkamali. Humarap siya kay Felipe at inakusahan, bakit matigas ang ulo mo? Bakit hindi ka makapagpigil ng kaunti? Kailangan mo lang pumunta at magdulot ng malaking kaguluhan. Humingi ng tawad sa iyong ikatlong bahagi ngayon din. Pakiramdam ni Philip ay walang magawa.
Alam niyang mahal siya ng kanyang ikatlong ina. Pangatlong nanay, pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Ibinaba ni Philip ang kanyang ulo at sinabi. Pagkatapos, humakbang siya pasulong, hinayla ang maselang braso ni Arya, at sinabing, ikatlong ina, huwag kang magalit. Hindi na ako mangangahas na ulitin ito sa susunod. Sa sinabi nito, gusto pa ni Philip na manata. Ngumuso si Arya at sinabi sa katabi niyang attendant, let's go. Tumalikod na si Arya para umalis. Pagkaraan ng ilang hakbang, sinabi niya nang hindi lumilingon, bukas, dalhin mo ang iyong asawa at mga anak sa aking lugar para kumain. Ngumiti si Philip at sumagot, okay, sure. Nakahinga ng maluwag si Philip nang tuluyang sumakay si Arya sa sasakyan at umalis. Hinaplos niya ang nag-aapoy niyang pisngi at bangulong, Tito Horace, sobrang tigas ng third mother sa akin. Inilibot ni Horace ang mga mata sa kanya at sinabing, naglakas loob ka pa bang sabihin iyan? Ni hindi ako naglakas loob na kausapin siya. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Kung ang munting brat na si Ethan na iyon ang gumawa ng ganito, sa pangatlong ina mo, binalatan na siya. Ikinawi ni Philip ang kanyang kamay at nagkibit balikat, ang kanyang mga mata ay palihim na nakatutok sa purple gold token sa kamay ni Horace. Sinabi niya, Tito Horace, maaari mo bang hayaan akong maglaro ng token ng Grand Elder sa loob ng 2 araw? Nang marinig ito, tinitigan ni Horace si Philip na parang magnanakaw at sinabing, ano ang gusto mong gawin? Huwag mo nang isipin ito. Ito ang tanda ng Grand Elder. Kailangan kong ibalik ito mamaya. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at sinabing, boring. Pinandilatan siya ni Horace at sinabing, kababalik mo lang, kaya magpahinga ka ngayon. Bukas ng umaga, kukuha ako ng susando sa iyo, Winnie, at sa mga anak mo. Kailangan mong bisitahin ang Grand Elder at bigyan siya ng respeto. 7 years kang wala. Hindi mo ba alam na gustong gusto ka ng Grand Elder na pag-usapan ang tungkol sa iyo, ang munting unggoy? Sumagot si Philip, alam ko. Gabi na, si Philip ay nasa kanyang tirahan. Sa loob ng isang malaking kwarto, nakita si Lydia sa kama at nakabalot ng mga bagay sa buong katawan. Umupo sa gilid si Win, namamaga ang mata niya sa kakaiyak. Binabantayan niya si Lydia. Sinulyapan ni Philip si Lydia na wala pa ring malay sa kama. Sinabi niya sa doktor na nag-iimpake ng mga kagamitang medikal. Si Dr. Garfield Gates, okay lang ba siya? Ang matandang lalaki na puno ng kulay abo at nakasuot ng puti ay mukhang eksperto. Ayos naman siya. Kailangan lang niya ng ilang araw na pahinga. Tumango si Philip at sinabi sa katulong sa likod niya, triple the payment. Ngumiti si Dr. Gates at sinabing, Young Master Philip, napakataas ng tingin mo sa akin. Hindi mo ako kailangang bayaran. Ito ay bahagi ng aking trabaho. Sa sinabi nito, sinulyapan ni Dr. Gates si Win na nakabantay sa gilid ng kama. Pagkatapos ay kinindatan niya si Philip at sinabing, Young Master Philip, mag-usap tayo ng pribado. Naunawaan ni Philip, lumingon siya ng may paggalang, at sinabing, Dr. Gates, sa ganitong paraan please. Sa bakuran, sa ilalim ng mabituing kalangitan. Napakapangit ng ekspresyon ni Philip sa sandaling ito. Napakunot noo niya, tumingin siya sa doktor at nagtanong, ano ang sinabi mo? May tinatagong sakit si Winnie. 3 taon na lang ang natitira para mabuhay siya. Kabanata 2053. Napatulala si Philip sa sinabi ni Dr. Garfield Gates. May tinatagong sakit si Win. May 3 taon na lang siyang natitira para mabuhay. Paano ito naging posible? Si Dr. Gates, sigurado ka ba? Mukhang medyo malungkot si Philip. Kung hindi dahil sa napakagaling na medical skills ng doktor, nakakuha na sana siya ng mambabash sa kanya. Tumango si Dr. Gates na may hitsura ng panghihinayang at sinabi, Young Master Philip, walang dahilan para magsinungaling ako sa iyo. Napaka-espesyal talaga ng katawan ng batang madam. Kumunat ang noo ni Philip, at ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Naging napakabilis at tense ang kanyang paghinga. Nagsasabi ba ng totoo si Dr. Gates? Winnie, paanong 3 taon na lang ang natitira para mabuhay siya? Si Dr. Gates, anong nangyayari dito? Paano siya magkakaroon ng tinatagong sakit? She looks fine to me, tanong ni Philip. Umiling si Dr. Gates at pinaikit ang kanyang mga mata. Sa bintana, sinulyapan niya si Win na nagbabantay kay Lydia sa gilid ng kama at tinanong si Philip, Young Master Philip, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Nagpakita ba ang batang ginang ng mga palatandaan ng pagdurusa sa kanyang bagong panganganak? Oo, sagot ni Philip. Tunay nga, damyugo ng husto si Win sa panganganak. Tumango si Dr. Gates at sinabing, tama na yan. Anong nangyayari? Napansin ni Philip ang medyo malabo at hindi pamilyar ang hitsura sa mukha ni Dr. Gates, kaya mabilis siyang nagtanong. Umiling ang doktor at tumingin sa buwan sa langit bago ihayag ang kanyang paghatol. Young Master Philip, noong wala ka ngayon, napagmasdan ko ang kutis at mukha ng batang ginang. Napag-alaman kong abnormal ang daloy ng dugo sa katawan ng batang ginang. Hindi ito kasing tibay. To be precise, kulang ang sigla sa dugo niya. Ang pagdurugo sa panahon ng panganganak sa oras na ito ay isa rin sa mga salarin.
Para sa higit pang mga detalye, kailangan ko siyang bigyan ng mas masusing pagsusuri. Natahimik si Philip saglit at sinabing, okay. Pagkatapos noon ay bumalik na ang dalawa sa sala. Winnie, lumabas ka sandali. Ipapa-check up ka ni Dr. Gates. Pilit na napangiti si Philip at tinawag si Win na nakaupo sa tabi ng kama. Naguguluhang tanong ni Win, Phil, wala akong sakit. Bakit kailangan ko ng check-up? Lumapit si Philip at sinabing, nag-hemorrhage ka sa ospital noong nakaraan. Nag-aalala pa rin ako tungkol dito, kaya hiniling ko kay Dr. Gates na magpasuri sa iyo at magreseta ng isang bagay na magpapalusog sa iyong katawan. Nang marinig iyon, pumayag si Win. Tumayo siya at naglakad papuntang sala. Pagkalipas ng 20 minuto, naging seryoso at hindi maganda ang mukha ni Dr. Gates. Paminsan-minsan ay titingin din siya kay Win. Sa wakas, huminto siya at umupo sa upuan. Matapos mag-isip-isip sandali, pinisil niya ang isang ngiti at sinabing, Young madam, walang seryoso. Maaari lang akong magreseta ng ilang suplemento para sa iyo. Tumango si Win, mukhang yumuko, at sinabing, salamat, Dr. Gates. Pinabalik ni Philip si Win sa silid bago siya lumabas at nakipagkita kay Dr. Gates sa bakuran. Kumusta ang kalusugan ni Winnie? Naiinip na tanong ni Philip. Sa mukha na puno ng pag-aalinlangan, umiling si Dr. Gates at sinabi kay Philip, Young Master Philip, kung tama ang diagnosis ko, iba ang dugo sa katawan ng batang ginang sa mga normal na tao. Minsan lang ako nakakita ng ganitong uri ng dugo sa buong buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Puno ng kalituhan si Philip. Kabanata 2054. Si Dr. Gates ay bumaantong hininga at nagpabalik-balik sa kanyang mga kamay sa likod. Sa wakas, sinabi niya, Young Master Philip, narinig mo na ba ang isang bagay na tinatawag na gininto ang dugo sa mundong ito? Biglang nag-react si Philip at sinabing, may kinalaman ito sa gintong dugo. Tumango si Dr. Gates at sinabing, Young Master Philip, truth be told, 20 years ago, maswerte ako na nakatagpo ako ng pasyenteng may gininto ang dugo. Ang kalagayan ng pasyenteng iyon ay halos kapareho ng kalagayan ng batang ginang. Siya ay sumailalim sa 2 panganganak at nagkaroon ng pagdurugo sa kanyang ikalawang panganganak. Maya-maya ay bumagsak ang daloy ng kanyang dugo at mabilis na lumala ang kanyang katawan. Nawala ang lahat ng sigla sa kanyang dugo. Wala pang 3 taon, namatay ang pasyente at naiwan ang 2 anak. Nakabisita na ako sa mga sikat na doktor at nagbasa ng iba pang sinaunang libro, ngunit walang panggagamot sa sakit na ito. Masasabing para sa mga taong may gininto ang dugo, hindi alintana ang mga lalaki o babae, ang daloy ng dugo sa kanilang katawan ay babagsak sa isang tiyak na edad. Sa loob ng 3 taon, mamamatay sila. Puno ng sama ng loob at panghihinayang ang mukha ni Dr. Gates. Nagpractice siya ng medisina sa buong buhay niya at nailigtas ang hindi mabilang na tao. Gayunpaman, ang pasyente noon ay naging pinagmumula ng kanyang pighati sa loob ng maraming dekada. Sa nakalipas na 20 taon, nagbasa siya ng hindi mabilang na mga libro at naghahanap ng hindi mabilang na mga sikat na doktor, ngunit hindi siya nakahanap ng lunas para sa gininto ang sakit sa dugo. Wala nang mas ikinalulungkot para sa isang medical na practitioner kaysa sa pagkabigong iligtas ang isang pasyente. Natahimik si Philip bago bumulong, golden blood. Dahil ba sa gininto ang dugo? Tumango si Dr. Gates at sinabing, ayon sa kasalukuyang terminolohiyang medikal, ang gininto ang dugong ito ay isang napakabihirang at espesyal na uri ng dugo. Minsan ko nang pinag-aralan ang ganitong uri ng dugo sa aking mga kaibigan. Ang uri ng dugo na ito ay hindi ipinanganak mula sa kalikasan ngunit nilikha na ng tao. Ang uri ng dugo ito ay patuloy na inaalis sa mga tao ang kanilang mga puwersang-puwersa sa buhay. Kung sino ang gumawa nito, hindi ko talaga malaman. Gayunpaman, batay sa aking pag-unawa, ang isang tao ay maaaring gumastos ng labis upang mangyari na lumikha ng ganitong uri ng dugo ay hindi dapat isang ordinaryong tao at dapat ay may ilang uri ng lihim na motibo. Baka kung mahahanap natin ang taong ito o ang mag-agarang organisasyon, baka may lunas sa sakit ng dalaga. Napakunot ang noo ni Philip, at nanlamig ang kanyang mga mata. Naisip niya sa kanyang sarili, may kaugnayan ba ito sa pamilya Lovelace? Huminga ng malalim si Philip at nagtanong, Dr. Gates, may makakapagpagaan ba pansamantala sa sakit ni Winnie? Pinaikit ni Dr. Gates ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, Young Master Philip, sa totoo lang, hindi pa rin ako nakakahanap ng remedyo para harapin ito. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ni Philip. Walang remedyo. Kung ganoon, Winnie. Pero, biglang sabi ni Dr. Gates. Mabilis na tanong ni Philip, pero ano? May paraan ka ba? Tumango si Dr. Gates habang umiling at sinabing, nabasa ko ito sa isang sinaunang aklat. Marahil ay makakatulong ito sa kasalukuyang kalagayan ng batang ginang, ngunit hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Anong libro? Anong paraan? Basta may paraan, pwede nating subukan, sabi ni Philip.
Tumango si Dr. Gates at nagsabi, Young Master Philip, ang pamamaraang nakatala sa sinaunang aklat na ito ay masyadong mahiwaga, o sa halip, masyadong nakakagulat. Ang tatlong halamang gamot na kailangan para sa race 8 na ito ay hindi isang bagay na mahahanap ng mga ordinaryong tao. Anong herbs yan? Kahit magkano ang halaga, kaya kong bilhin. Mataimtim na sabi ni Philip. Umiling si Dr. Gates at sinabing, ang unang dalawang halamang gamot ay maaaring makuha sa iyong pagkakakilanlan at sa background ng pamilyang Clark. Ang mga ito ay ang 1,000 taon na Mandragora at ang 1,000 taon na Belladonna. Gayunpaman, hindi ko pa nakita ang pangatlong sangkap na ito at hindi ko narinig ang sinumang nagmamay-ari nito. Kahit na ang kasalukuyang binuo na sistemang medikal ay walang record ng bagay na ito. Ano ito? Tanong ni Philip. Kabanata 2055. Pagkatapos magnilay-nilay, sinabi ni Dr. Gates, multi-dose herb. Multi-dose herb. Anong uri ng panggamot na materyal iyan? Matapos marinig ito, nanginginig ang buong mukha ni Philip habang nagtatanong, Dr. Gates, anong gamot ito? Umiling si Dr. Gates, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod, at ipinaliwanag, Young Master Philip, hindi ko rin alam ang gamot na ito. Ito ay isang bagay lamang na naitala sa isang sinaunang aklat. Gawa daw ito sa katas ng 100 uri ng halamang gamot na sumisipsip ng sikat ng araw at liwanag ng buwan. Ito ay tumatagal ng 3,000 taon upang mabuo ang isang halaman. Pagkatapos, ang halaman ay kinuha at pinupukpok sa medicinal dough. Si Dr. Gates ay nagtaas ng 3 daliri habang sinasabi niya iyon, ang kanyang mukha ay puno ng walang magawang pagkabalisa habang siya ay umiling. Hindi maganda ang pakiramdam ni Philip matapos itong marinig. Talaga bang may ganito sa mundo? Ito ay parang mahalaga mula sa isang fairy tale. Ang halaman ay umabot ng 3,000 taon upang lumago. Ang kasaysayan ng bansang ito ay 5,000 taon lamang. Si Dr. Gates, naitala ba ito sa isang sinaunang aklat? Tanong ni Philip. Tumango si Dr. Gates at sinabing, oo, ito ay naitala sa isang sinaunang aklat na may sulat kamay ng mga tala ni Siemens Soto, ang hari ng medisina. Mapalad akong nakipag-ugnayan sa isang inapo ng pamilyang Soto bago ko makita ang sinaunang aklat na ito. Ang race 8 na ito ay naitala doon. Gayunpaman, ang lunas na ito ay hindi naglalayon sa gininto ang sakit sa dugo ng batang ginang ngunit nagsasangkot ng mas lihim na alamat. Mga sulat kamay na tala ni Siemens Soto, ang hari ng medisina. Natigilan si Philip saglit. May alam siya tungkol sa pamilya Soto. Nagkaroon ng kooperasyon sa negosyo sa pagitan ng mga pamilyang Clark at Soto. Bukod dito, mayroon ding medical hall sa loob ng pamilya Clark na eksklusibong binuksan ng pamilya Soto para pagsilbihan ang pamilya Clark. Anong alamat ang nasasangkot sa race 8 na ito? Nagtanong si Philip na may ilang pagkasabik sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Dr. Gates, ang landas ng buhay na walang hanggan. Ang landas ng buhay na walang hanggan. Biglang naramdaman ni Philip na may narinig siyang kapansin-pansin. Si Dr. Gates, huwag kang magsinungaling sa akin. Paano magkakaroon ng landas tungo sa buhay na walang hanggan sa mundong ito? Ang isang bagay na tulad ng bukal ng kabataan ay walang iba kundi isang gawa-gawa. Sa mundong ito, walang ganyanan, Philip said with a self-deprecating laugh. Umiling si Dr. Gates at sinabing, Young Master Philip, kakaunti lang ang alam mo tungkol sa medikal na sining. Sa mundong ito, maaring walang bukal ng kabataan ngunit may mga table tasks para pahabain ang buhay at itaguyod ang sigla. Ito ang tunay na pakikitungo. Parang hindi ka panipaniwala dahil hindi ito madaling ma-access ng mga ordinaryong tao. Dito, ang mga tabletang ito ay eksklusibong mga bagay at hindi mabibili ng mga ordinaryong tao. Kahit na mayroon kang isang bundok ng ginto, maaaring hindi mo talaga mabibili ang mga bagay na ito. Paliwanag ni Dr. Gates sa mukha na tila hindi siya nagsisinungaling. Kung ganoon, sinasabi mo ba na ang race 8 na nakatala sa sinaunang aklat na ito ay ang recipe para sa buhay na walang hanggan? Nagtatakang tanong ni Philip. Tumango si Dr. Gates at sinabing, oo, ito ang nakatalang recipe para sa elixir ng buhay. Gayunpaman, kung wala ang tatlong mahahalagang materyales na ito, ang elixir ng buhay ay walang laman na usapan. Sa partikular, ang huling material ay hindi isang bagay na isinilang ng kalikasan ngunit kailangang linangin sa loob ng 3,000 taon ng daan-daang henerasyon ng mga aliping medikal bago ito ginagamit. Elixir ng buhay. 3,000 taon. Biglang naramdaman ni Philip na umiikot ang mundo dahil sa sobrang gulo ng isip niya. Ibig sabihin, 3 taon na lang ang buhay ni Win. Saan niya hahanapin ang bagay na ito? Kabanata 2056. Young Master Philip, ang 3,000 taon na binanggit sa sinaunang mga teksto ay maaaring hindi masyadong kapanipaniwala at marahil ay pinalabis lamang. Nang makita ang hitsura ni Philip na nanlulumo, medyo umubos si Dr. Gates at sinabing, gayunpaman, huwag mawala ng pag-asa. Bagamat mahirap makuha ang race 8 na ito, sisikapin kong basahin muli ang mga sinaunang aklat para malaman kung may lunas ba para maibsan ang sakit ng batang ginang. Tumango si Philip.
Pakiramdam niya ay walang laman, pagkabigo, at pagkabalisa. Si Dr. Gates, aasa ako sa iyo, magalang na sabi ni Philip sabay yuko. Mabilis na tinulungan ni Dr. Gates si Philip at sinabing, Young Master Philip, hindi mo kailangang gawin ito. Isa lang ako sa mga doktor ng pamilya Clark at dapat kong gawin ang lahat ng aking makakaya. Hindi mo kailangang magbow sa akin. Walang sinabi si Philip ngunit seryosong tumingin kay Dr. Gates at sinabing, Dr. Gates, huwag mo nang sabihin sa batang ginang ang bagay na ito sa ngayon. Natural na naunawaan ni Dr. Gates at tumango siyang sumagot, naiintindihan ko, mangyaring makatiyak. Babalik ako at magre-resete ako ng ilang supplement sa batang ginang para mapunan muli ang kanyang dugo at mapalakas ang kanyang sigla. Hindi man ito nakakatulong ng malaki, mababawasan nito ang paghihirap niya sa susunod na 3 taon. Namumula ang mga mata ni Philip nang tumango siya at inutusan ng katulong na pabulaykin si Dr. Gates. Sa pagtingin sa pag-alis ng doktor, tumayo si Philip sa bakuran at tumangala sa malawak na mabituing kalangitan. Mayroong hindi mabilang na mga bituin sa kalangitan, at ang mga shooting star ay makikita paminsan-minsan. Phil, anong iniisip mo? Sa sandaling ito, isang malumanay na boses ang nagmula sa likuran ni Philip. Pagkatapos, naramdaman ni Philip ang isang dagdag na jacket sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita niya si Win na nakatingin sa kanya na may maamong ngiti sa labi. Pinisil niya ang isang ngiti, dahan-dahang niyakap si Win, at sinabing, Winnie, matagal na tayong tumingin sa mga bituin ng magkasama. Humawak si Win sa mga bisig ni Philip, itinaas ang kanyang maselang munting mukha, at tumingin sa mga bituin sa langit. Isang masayang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig habang sinasabing, Phil, natatandaan mo pa ba ang panahon na magkasama tayong nagbibilang ng mga bituin sa Dallas Days ng magkasintahan ng universidad? Nakangiting tumango si Philip at sinabing, Of course I do. Sa oras na iyon, nakasuot ka ng puting damit at nag-aalala tungkol sa mga surot sa damuhan, kaya tumanggi kang umupo. Kinailangan kong tanggalin ang jacket ko at ikinalat ito sa lupa para sa iyo. Pagkatapos nito, nakakita ako ng singsing sa jacket. Tumangala si Win kay Philip at biglang sinabing natatawa, sinabi mo nakakasimula ka palang pumasok sa universidad at ang tanging alam mo lang na trick na ito para linlangin ang mga kabataang babae. Ang tanga ko talaga noon para maniwala sa kalokohan mo. Naantig ako sa iyo at pumayag na makasama ka. Niyakap ng mahigpit ni Philip si Win at sinabing, Winnie, nagsisisi ka na ba kasama mo ako? Seryosong umiling si Win at sinabing, hindi ako nagsisisi. Dahil ikaw ang pinili ko, hindi ako magsisisi. Kahit na hindi kayang master ng pamilya Clark at wala kang ganoong kalaking negosyo ng pamilya, kahit na ikaw lang ang ordinaryong Philip Clark dati, hindi ako magsisisi. Ibinaba ni Philip ang kanyang ulo at tumingin kay Win sa kanyang mga bisig. Marahan siyang yumuko, hinalikan ng makinis na noo nito, at sinabing, mahal kita. Mahal din kita. Tumayo si Win sa tiptoes at hinalikan si Philip sa labi. Pagkatapos, ang dalawa ay nakasandal lamang sa isa't isa, tumayo sa bakuran, at tumingin sa mabituing kalangitan. Ang mga nakapaligid na katulong ay nakatayo sa malayo sa sandaling ito, hindi nang ahas na abalahin sila. Sa kwarto, nakabantay si Philip sa tabi ng kama ni Win. Tiningnan niya ang natutulog na si Win na may maislan itong kilay at magagandang katangian. Winnie, huwag kang mag-alala. Ubusin ko man ang lahat ng kayamanan ng pamilya Clark, hahanapin ko ang multi-do-herb para sa iyo. Kahit na gumawa ako ng isang kaaway sa buong mundo, gagamutin ko ang iyong sakit. Sa sandaling ito, nakapagdesisyon na si Philip. Kabanata 2057. Sa sandaling ito, isang maliit na figure ang humihima sa kanyang inaantok na mga mata. Nakasuot siya ng cute na pink na pijama at nakatayo sa pintuan ng kwarto. Daddy, tawag ni Mila at pumasok na nakasuot ng malaking pink na tsinelas. Ngumiti si Philip, yumuko, at binuhat si Mila. Pinisil niya ang kanyang ilong at tinanong, bakit gising ka? Nagtago si Mila sa mga bisig ni Philip sa takot at sinabing, nagkaroon ako ng bangungot. Nanaginip ako na iniwan ako ni nanay at lumayo sa malayo. Habang sinasabi iyon, tumingin si Mila sa natutulog na si Win sa kama at gusto siyang tawagan. Kaagad na inilagay ni Philip ang isang daliri sa kanyang bibig sa isang palihim na kilo at sinabing, tulog si nanay. Hayaan mo akong makipaglaro sa iyo saglit. Tumango si Mila na napaka-cute na medyo magulo ang buhok. Ang mag-ama ay nakaupo sa sala upang maglaro sa sandaling ito. Habang naglalaro, napansin ni Philip ang isang maliit na bagay na nakasabit sa leeg ni Mila. Ito ay isang maliit na berdeng bote na inukit na may mga pattern at may pulang tali sa magkabilang dulo. Ang bote ay halos kasing laki ng isang maliit na daliri. Kumunat ang noo ni Philip. Hindi niya ito binili para sa kanyang anak. Binigay ba ni Win? Mila, sino ang nagbigay sa iyo ng bagay sa iyong leeg? Pinatong ni Philip si Mila sa kanyang tuhod at pinagmasdan ng mabuti ang maliit na bagay sa kanyang leeg. Ito ay tila isang lalagyan na may napakasalimuot na mga linya at pattern. Hinawakan ni Mila ang bagay sa kanyang mabilog na maliliit na kamay at masayang sinabi, Tatay, galing ito kay tita.
Tita, Hannah Clark. Nakakunot ang noo, biglang naisip ni Philip ang sulat na ibinigay sa kanya ni Hannah bago siya umalis ng ospital sa Upper Creek noong nakaraan. Binanggit sa sulat na may iniwan si Hannah para kay Mila. Ito ba ang maliit na bagay sa harap niya? Ngumiti si Philip at sinabing, Mila, pwede mo bang ipakita sa akin? Okay, masuner ang pagsang-ayon ni Mila. Hinubad niya ang maliit na bagay sa kanyang leeg at inilagay sa kamay ni Philip. Kinuha ni Philip ang maliit na berdeng bote at tiningnan ito ng mabuti ng ilang beses sa ilalim ng ilaw. Bukod sa ilang komplikadong mga pattern dito, walang kakaiba. Sinubukan niyang i-twist ito at hiwa-hiwalayan para lang makitang matigas ang material ng bagay na ito. Ito ay katulad ng jade ngunit hindi katulad nito, o marahil isang bagay na metal. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi pa rin moari ni Philip kung ano iyon. Ibinalik lang niya ito kay Mila ng malungkot. Hinaplos niya ang kanyang ulo at sinabing, binigay ito sa iyo ni Tita Hannah, kaya ingatan mo itong mabuti at huwag itong mawala. Tumango si Mila, na lumabas ang dalawang dimples. Sinabi niya, okay, Dad, alam ko. Pagkatapos ng kaunting oras kasama si Mila, bumalik siya ni Philip sa kanyang silid at pinatulog. Bago siya lumabas ng silid ay muling bumagsak ang mga mata ni Philip sa bagay na nasa leeg ni Mila. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Hannah dito? Maaga kinaumagahan. Sa labas ng tirahan ni Philip, isang grupo ng mga katulong at isang mayordomo ang dumating. Sinabi ng mayordomo sa mayordomo ng tirahan, Butler Little, nandito ako sa utos ng Third Old Master na sunduin ang Young Master at Young Madam para bisitahin ang Grand Elder. Tumango si Butler Little at sinabing, maghintay sandali. Papasok ako at ipaalam sa kanila. Maya-maya, dumating si Butler Little sa hall at tumingin kay Philip na nag-aalmusal sa hapagkainan. Sabi niya, Young Master Philip, may dumating sa side ni Third Old Master para kunin kayo ng Young Madam sa lugar ng Grand Elder. Nagulat si Philip. Muntik na niya itong makalimutan at sumagot, sige, pupuntahan ko mamaya. Pakisabi sa kanila na maghintay sandali. Sa hapagkainan ay nakikita si Win na kumakain. Tinanong niya, Phil, anong Grand Elder? Sinong dadalhin mo para makita ko? Napangiti si Philip at sinabing, Elder lang siya ng pamilya. Isama mo muna si Mila para makapagpalit ng damit. Dadalhin kita doon mamaya. Sinong matanda? Tanong ni Win. Sumagot si Philip, ang aking dakilang lolo. Kabanata 2058. Natigilan si Win. Si Philip talaga ay may isang dakilang lolo. Hindi ba iyon ang lolo ng kanyang biyenan? Masyadong malaki ang generation gap. Ilang sandali pa ay medyo natarante si Win. Tinitigan niya ng masama si Philip at sinabing, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Muntik mo na akong idamay sa gulo. Pagkatapos noon, dinala ni Win si Mila, na umiinom pa rin ng gatas, pabalik sa kwarto at nagsimulang magpalit. Makalipas ang halos kalahating oras, nagpalit si Win ng mahabang puting damit na may maliit na trench coat. Ang kanyang buhok ay nakapulupot sa kanyang ulo, at nagsuot siya ng mataas na takong. With light makeup on, she looked very savvy and approachable. Paano na? Mukha ba akong okay? Tiningnan ni Win ang sarili at sumulyap kay Philip ng may pag-asa. Hinaplos ni Philip ang kanyang baba, tumango, at sinabing, okay, ayos lang. Ang Grand Elder ay hindi isang partikular na tao. Inikat ni Win ang mga mata sa kanya at sinabing, paano tayo makakakilos ng basta-basta? No way, magpapalit ako ng ibang outfit. Pagkasabi nun ay bumalik na si Win sa kwarto. Makalipas ang isang minuto, nagpasya pa rin siyang manatili sa dating damit. Pagkatapos, binuhat ni Philip si Mila, na nakaputing princess dress, kasama ang matikas na si Win sa tabi niya. Umalis sila sa tirahan at pumasok sa Bentley na naghihintay sa pasukan. Makalipas ang halos isang minuto, huminto ang sasakyan sa gilid ng pintuan ng Law Enforcement Hall. Bumaba sina Philip at Win sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, sobrang kabado si Win at pawis na pawis ang mga palad. Nang makita ang kalagayan niya ngayon, marahil ay inakbayan ni Philip ang balikat ni Win at sinabing, ayos lang, huwag kang kabahan. Napakabait na tao ng Grand Elder. Gusto niya lang makita ang asawa ko. Sinulyapan ni Win si Philip bago siya huminga ng malalim at sinabing, tara na. Napangiti si Philip. Sinundan ng pamilya ng tatlo ang mayordomo hanggang sa pasukan ng bakuran ng Grand Elder. Siya rin ang unang elder ng Law Enforcement Hall. Sa sandaling ito, hinihintay na sila ni Horace. Pagkakita pa lang niya kay Philip, mahina siyang nagreklamo, mabaho brat, what took you so long? Hinihintay ka na ng Grand Elder. Nagkibit balikat si Philip at sinabing, hindi naman nagtagal, di ba? Medyo nag-fresh up lang si Winnie. Sa tabi ni Philip, medyo nahihiya namang tumingin si Win kay Horace. Not knowing who the other party was, she could only smile and nod. Nang makita ni Horace si Win, agad niyang pinisil ang isang masayang ngiti at sinabing, si Winnie ito, tama. Tumango si Win at tumingin kay Philip na nagpakilala, this is my third uncle. Kamusta, third uncle? Bahagyang yumuko si Win, mukhang napakabait.
Okay lang ako, ngumiti si Horace at tumugon, masarap mag-freshen up ng kaunti. Ang paglaan ng oras ay hindi isang malaking bagay. Natigilan si Philip. Ang galing lang ni Tito Horace na pasaway. Pagdating kay Win, baliwalain ang lahat. Ito ay isang tipikal na pagkilos ng hindi pumanig sa pamangkin. Pagkatapos, sinabi ni Philip kay Mila sa kanyang mga bisig, Mila, ito ang iyong pangatlong lolo. Ang munting Mila ay kamukhang kamukha ng isang prinsesa sa kanyang puting damit. Sa mabilog na mukha na puno ng mga ngiti, matamis niyang tinawag si Horace. Ikatlong lolo. Hoy, hello. Gaya ng inaasahan sa munting prinsesa ng pamilya Clark, napakaganda niya tulad ng isang manikang porselana. Tuwang-tuwa si Horace na para bang nakikita niya ang sarili niyang manugang at maliit na apo. Pumasok na tayo. Nanguna si Horace, at ang pamilya ni Philip na may tatlo ay sumunod na malapit. Kabanata 2059. Maya-maya ay dumating na ang apat sa gitnang bulwagan. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nasa likod ng kamay ay nakatingin sa kulungan ng ibon na nakasabit sa bakuran. Mula sa malayo, ang matanda ay nakasuot ng simpleng damit, mukhang maganda at masigla. Pumasok si Horace kasama si Philip at ang iba pa. Bahagyang yumuko siya sa matanda at sinabing, Grand Elder, dinala ni Philip ang kanyang asawa at anak para bisitahin ka. Lumingon ang Grand Elder na may mabait na ngiti. Tumingin siya kay Philip na nakangiti ng malawak, iniunat ang kanyang kamay sa isang senadorias, at sinabing, munting unggoy, handa ka na bang bumalik at bisitahin ang malungkot na matandang ito? Lumapit si Philip, yumuko sa matanda, at nakangiting sinabi, Grand Elder, nandito ako para bisitahin ka. Inikat ng mata ng matanda si Philip habang tumingin kay Win at Mila na may kaba sa gilid. Tapos, may ngiti sa labi, sumenyas siya kina Win at Mila sabay sabi, halika nga kayong lahat. Walang masyadong rules na dapat sundin dito. Si Win ay humakbang pasulong kasama si Mila sa kanyang mga bisig, yumukod sa matanda, at magalang na sinabi, Grand Elder. Pagkatapos, sinabi niya kay Mila sa kanyang mga bisig, Mila, ito ang iyong lolo sa tuhod. Panipi. Medyo takot pa rin si Mila sa mga estranghero. Sa kanyang dalawang malalaking mata na kasing liwanag ng mga hiyas, sinulyapan niya si Philip habang tinawag ang matanda, Great Grand Elder. Hoy, magandang babae. Siya ay isang miyembro ng aming pamilya Clark, sa katunayan. Siya ay inukit mula sa parehong amag ng maliit na mabahong unggoy na ito. May masayang ngiti sa kanyang mukha, sinenyasan ng Grand Elder ang mayordomo sa tabi niya, bilasan mo, kunin mo ang mga bagay na inihanda ko. Agad na kinuha ng mayordomo ang tatlong bagay mula sa silid, isa rito ay isang puting jade bracelet. Inabot ito ng Grand Elder kay Win at sinabing, asawa ni Little Monkey at ang batang ginang ng pamilya Clark, wala akong magandang maibibigay sa iyo. Ito ay isang bagay na naiwan ng iyong lola sa tuhod. Ipapasa ko ito sa iyo ngayon. Flatter naman si Win at mabilis na yumuko habang tinatanggap ng dalawang kamay ang white jade bracelet. Sabi niya, salamat, Grand Elder. Magiliw na tumango ang matanda at sinenyasan si Win na bumangon. Pagkatapos, kumuha siya ng gintong locket sa kamay ng mayordomo, yumuko, iniabot kay Mila. Sabi niya, ang pangalan mo ay Mila, tama ba? Napatingin si Mila sa matanda gamit ang malalaki nitong mata na puno ng kaluluwa. Sinulyapan niya sina Philip at Win bago siya tumango at sumagot, oo, ang pangalan ko ay Mila Clark. Tumawa ang matanda at hinaplos ang ulo ni Mila. Inilagay niya ang maliit na gintong locket sa leeg ni Mila at sinabing, ito ay regalo para sa iyo. Ibinaba ni Mila ang ulo at tinignan ang maliit na gintong locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ngumiti siya ng matamis at nakita ang dalawang dimples niya. Sinabi niya, salamat, Lolo Lolong Elder. Tumango ang matanda at pinuri siya. Then, tumingin siya sa pangatlong bagay. Nilinggan niya ang kanyang ulo at sinabi kay Felipe, itong isa, ibalik mo para sa maliit. Kinuha ito ni Philip mula sa kanya ng oo at tiningnan ang bagay. Ito ay isang maliit na puting jade pendant na may dalawang gintong dragon na may burden na gintong sinulid. Mukhang napakaganda at mahalaga sa unang tingin. Grand Elder, magkano ang halaga nito? Pabirong tanong ni Philip. Inilibot ng matanda ang kanyang mga mata kay Philip at pinagalitan, how dare a mabahong unggoy na tulad mo na asarin ako sa sandaling bumalik ka. Maniwala ka man o hindi, paparusahan kita at papatayo sa pintuan ng 3 araw. Tumawa ng tame time si Philip at itinago ang gamit sa kanyang bulsa. Pagkatapos, nagpalitan sila ng mas maraming kasiyahan sa tsaa. Nakahinga ng maluwag si Win. Puno na ng pawis ang mga palad niya. Tumingin si Philip sa kanya, pinunasan ang kanyang pawis sa gilid ng kanyang noo, at sinabing, dalhin mo si Mila sa bakuran sandali. Kakausapin ko si Grand Elder. Pumayag naman si Win at dinala si Mila sa bakuran. Pinagmasdan ni Philip ang likuran ni Win habang paalis ito bago ito tumalikod at naglakad papunta sa panloob na patio ng gitnang bulwagan. Kabanata 2060. Sa sandaling ito, ang Grand Elder ay nakahiga sa isang wicker chair, nag-e-enjoy sa tsaa at nakikinig ng musika. Munting unggoy, punan mo muli ang aking tsaa, tawag ng matanda.
Lumapit si Philip ng ilang hakbang, nilagyan muli ang teapot ng matanda, at umupo sa tabi niya. Sinulyapan ng matanda si Philip at nagtanong na may mahinang ngiti, may iniisip ka. Napangiti si Philip at sinabing, wala. Humalaklak ang matanda, tumingin sa mga bulaklak at halaman sa bakuran, at sinabing, napanood ko ang paglaki mo. Masasabi ko sa isang sulyap na may iniisip ka. Kung sasabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Saglit na nag-isip si Philip, bumangon, at umupo sa tabi ng Grand Elder. Pinuno niya muli ang tasa ng tsaa ng matanda habang nagtanong, Grand Elder, may gusto akong itanong sa iyo. Bumantong hininga ang matanda at sinabing, ano ito? Bakit ang lihim mo at bakit ang seryoso mo? Nag-isip sandali si Philip at nagtanong, alam mo ba ang tungkol sa multi-do herb? Multi-do herb. Biglang ulit ng Grand Elder at umupo mula sa wicker chair. Seryoso niyang tiningnan si Philip at nagtanong, munting unggoy, paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na ito? Mula kay Dr. Garfield Gates, matapat na sabi ni Philip. Bakit niya sinabi sa'yo ang tungkol dito? Kumunat ang noo ng matanda na medyo naguguluhan. Ngumiti ng malawak si Philip at sinabing, Grand Elder, huwag kang mag-alala tungkol dyan. May alam ka ba tungkol dito? Muling nahiga ang matanda, tumingin sa mga ibon sa himpapawid, at nag-isip sandali. Pagkatapos, inabot niya at tinapik ang kahoy na coffee table. Naintindihan naman ni Philip at agad na nilagyan muli ang kanyang tasa. Mahabang kwento ito. Ang multi-do herb ay isang bihirang gamot. Ayon sa mga alamat sa labas, ito ang pinakamahalagang sangkap upang makagawa ng elixir ng buhay. Ito ay tumatagal ng 3,000 taon upang makagawa ng isa. Sabi ng matanda na may pag-aalala sa mukha. Alam mo ba kung saan ko mahahanap ang halagang ito ngayon? Tanong ni Philip. Sinulyapan ng dakilang elder si Philip at sinabing, ano ang sinusubukan mong gawin? Sa tingin mo ba ay makakahanap ka ng isang bagay na hindi mahanap ng libu-libong tao? Nang marinig ito ni Philip, agad na lumapit ang kanyang mukha habang nagtanong, hindi ko mahanap. Umiling ang Grand Elder at napabuntong hininga, walang ganoong bagay sa mundong ito. Isa lamang itong halamang gamot na nakatala sa mga sinaunang aklat. Walang nakakaalam kung totoo. Kung tutuusin, wala pang nakita nito. Medyo nadismaya si Philip. Kung kahit ang Grand Elder ay hindi sigurado tungkol dito, malamang na walang ganoong bagay bilang multi-do herb sa mundong ito. Gayunpaman, ang matanda ay biglang nagsalita ng tahimik, gayunpaman, kung tama ang pagkakaalala ko, ang bagay na ito ay dapat itala ng Nonagon. Nonagon. Grand Elder, sinasabi mo ba na ang Nonagon ay may record ng bagay na ito? Biglang natuwa si Philip. Pinanangkitin siya ng mata ng matanda at sinabing, Brat, alam ko lahat ng ginawa mo sa labas. Sa huling pagkakataon, dahil sa iyo, halos sinabi ni Reed Williams at Fulton Hash ang Nonagon. Ngumiti si Philip at mabilis na nagtanong, Grand Elder, sigurado ka bang may record ang Nonagon tungkol sa bagay na ito? Sandaling nag-isip ang matanda, bumangon, at pumunta sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa upuan na may dalang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa kanyang kamay. Sinulyapan ni Philip ang kahon na gawa sa kahoy. Napakatanda nito at mukhang sinaunang panahon. Kulay lila-pula ito na may nakaukit na mga larawan. Binuksan ng dakilang elder ang kahon na gawa sa kahoy, kinuha ang isang selyadong dilaw na lumang papel mula rito, tumingin ng ilang tingin, at sinabing, oo, sinasabi nga na ang multi-do herb ay may tiyak na koneksyon sa Cockley Mountain. Ang Cockley Mountain ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Nonagon. Kung gusto mo talagang hanapin ang mga bakas ng sangkap na iyon, maaari kang pumasok sa Nonagon at pumunta sa Cockley Mountain. Natahimik si Philip at nagtanong, Grand Elder, ang Cockley Mountain na sinasabi mo, iyon ba ang pinto sa ating bansa? Tumango ang matanda at sinabing, medyo. Itong sikreto ng multi-do herb na alam ko ay sinabi sa akin ng nanay mo noon. Sinabi niya sa akin na itago ang sikreto na ito at sinabi na isang araw, may darating upang mahanap ako. Ina, namangha si Philip. Kabanata 2061. Alam talaga ng kanyang ina ang tungkol sa multi-do herb. Grand Elder, anong nangyayari? Bakit iniwan sa iyo ni inay ang bagay na ito? Tanong ni Philip. Umiling ang matanda at nakangiting sinabi, ang talento ng iyong ina ang una sa mundong ito, at walang maglalakas loob na tumanggi sa kanya. Dapat may dahilan siya kung bakit niya iniwan ang bagay na ito. Noon, ang iyong nanay at tatay mo ang namamahala sa ika-6 at ika-7 sona sa Nonagon. Kilala sila bilang double emperors. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay sumiklab ang kaguluhan sa Nonagon. Walang choice ang mga magulang mo kundi umalis. Ang aksidente ng iyong ina ay higit pa o hindi gaanong nangyayari sa Nonagon. Marahil ito ay konektado din sa multi-do herb. Tumingin ang dakilang elder sa langit, nalilito sa pag-iisip. Baka sa mukha niya ang mga alo ng kalungkutan. Nakinig si Philip sa pagkamangha. Nalaman na niya kay Fennel Lane na ang aksidente ng kanyang ina ay may kaugnayan kay Nonagon. Gayunpaman, ang multi-do herb ay may kaugnayan din sa kanyang ina ngayon. Hindi kaya ang naiwan ng kanyang ina sa ika-6 na sona ay ang bakas sa multi-do herb na ito.
Munting unggoy, bakit mo tinatanong ang tungkol sa multi-do-herb na ito? Biglang lumingon sa kanya ang matanda at nagtanong. Nagdilim ang mukha ni Philip at nag-alinlangan siya ng matagal bago niya sinabing, may gintong dugo si Winnie. Ayon kay Dr. Gates, may 3 taon na lamang siyang mabubuhay. Sa ngayon, ang tinatawag na elixir of life lang ang makakapagpagaan sa kalagayan ni Winnie. Ano? Gintong dugo? Biglang umupo ulit ang matanda na may pagtataka sa mukha. Pagkatapos noon ay parang may naisip siya na ikinagalit niya ng husto. Umungol siya, ikaw, ilayo mo sila. Umalis ka agad. Pagkatapos, bumangon siya at tumalikod na puno ng galit ang mukha. Nagulat si Philip sa biglaang eksena. Tumayo siya at sumigaw, Grand Elder, ano? Huwag ka nang magtanong. Bilasan mo at umalis ka na. Dalhin mo siya kasama mo. Ang dakilang elder ay sumigaw at nagsabi, karumaldumal na mga kasalanan. Bakit ito ang gininto ang dugo at ang pamilyang Lovelace? Bakit ito nangyayari? Saan nagkamali? Umalis sa patio ang Grand Elder na parang nasa ulirat. Matagal na nakatayo roon si Philip at hindi niya moari kung bakit biglang nagalit ang Grand Elder. Sinulyapan niya ang butler na nakatayo sa gilid bago siya tumalikod at umalis sa looban. Sa pintuan, kanina pa naghihintay sina Win at Mila. Nang makita si Philip na naglalakad palabas na may hindi magandang tingin sa kanyang mukha, lumapit si Win at sinabing, Phil, anong problema? Nag-away ba kayo ni Grand Elder? Sinulyapan ni Philip si Win na may malumanay na ekspresyon sa mga mata at nakangiting sinabi, wala lang, balik na tayo. Tumanggaw si Win at sumakay na sa kotse habang nakaakbay si Mila. Lumapit si Horace sa mga sandaling ito na may pagtataka sa mukha. Sinenyasan niya si Philip na tumabi at nagtanong, nag-away ba kayo ng Grand Elder? Umiling si Philip at sinabing, hindi ko alam kung bakit siya biglang nagalit. Nag-uusap lang kami tungkol sa ilang bagay na walang katuturan. Anong mga bagay na walang katuturan? Tanong ni Horace. Saglit na nag-isip si Philip at sinabing, wala lang, Tio Horace. Pauwiin ko muna sina Winnie at Mila. Kailangan pa nating pumunta sa kinaroroonan ni Third Mother mamayang hapon. Sa sinabi nito, tumalikod si Philip at umalis. Nakakunot ang noo ni Horace habang nakatingin sa papaalis na likod ni Philip. Sumulyap siya sa pintuan ng courtyard nang nagbitiw habang umiling siya at umalis. Samantala, sa bakuran ng Grand Elder. Ang dakilang elder, na nakasuot ng simpleng damit, ay nakatayo sa bakuran habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakaharap sa isang gwardya na nakasuot ng itim na damit at nakaluhod sa lupa, mataimtim niyang sinabi, pumunta sa pamilya Lovelace para imbestigahan ang mga detalye ni Win at kumpirmahin kung anak nila. Oo, Grand Elder. Magalang na tumugon ang gwardya at umalis sa bakuran. Ang dakilang elder ay tumayo sa bakuran, tumangala sa puting ulap sa kalangitan, at bamulong, ano ang nangyari? Parte din ba ito ng plano mo? Kabanata 2062. Bumalik sa tabi ni Philip. Sa hapon, dinala niya sina Win at Mila sa tirahan ng kanyang ikatlong ina. Ang lugar ni Arya Zar ay simple at simple. Ang estilo ng dekorasyon ay parang bahay at eleganteng. Sa pagdating ni Win at ng bata, lumabas si Arya mula sa likod bahay na may ngiti sa labi. Humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Win sabay sabing, Winnie, ang dami kong narinig tungkol sa iyo mula kay Hazel at Nadia. Seeing you today, ang ganda mo talaga. Halika dito at maupo ka. Ikapanganak mo lang at hindi dapat tumayo ng matagal. Ikatlong ina. Bahagyang tumagilid si Win at magalang na hinarap siya. Mahal na mahal ni Arya sina Win at Mila. Si Mila siguro ito. Ang cute. Kinurot ni Arya ang chubby na mukha ni Mila. Sinabi ni Win kay Mila, ito ang pangatlong lola. Tumangala si Mila kay Arya na may malalaking mata at binati, pangatlong lola. Masayang tumawa si Arya at nagsimulang makipagkwentuhan kina Win at Mila. Ang kawawang si Philip ay palamuti lamang sa tabi nila. Pagkatapos kumain ay nagkwentuhan pa ng ilang minuto sina Win at Arya bago sila binalik ni Philip. Bago umalis, hinailan ni Arya si Philip. Seryoso at tame time niyang sinabi, huwag kang tatakbo sa susunod na mga araw. Wala ang iyong ama at ang pamilya ng sangay ay may sama ng loob sa iyo. Huwag magdulot ng anumang gulo at matutunan kung paano sakupin ang negosyo ng Clark. Kukuha ako ng magdadala sa iyo sa mga property. Tumanggaw si Philip at sumagot, tama ka. Samantala, sa sangay ng pamilya Clark. Madaling araw, ang grupo ng mga taong nakaluhod sa Memorial Hall ng pamilya ng sangay ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkahapo at pinanibik nang makita nila ang pagsikat ng araw. Gusto nilang tumayo, ngunit pagkatapos lumuhod buong gabi, ang kanilang mga binti ay manhid na. Bukod dito, sa sandaling ito, si Christian Clark, ang pinuno ng pamilya ng sangay, ay hindi pa tumatayo. Nakaluhod pa rin si Christian sa looban ng Memorial Hall na may matinding lamig na dumadaloy sa buong katawan. Ang lamig na ito ay parang talam na nakatago sa bagyo, malapit nang mapunit ang mundo. Nang makita ng mayordomo na nakaluhod pa rin ang pinuno, ipinaalala niya sa mahinang boses, Chief, umaga na. Pwede ka nang bumangon.
Gayunpaman, hindi pinansin ni Christian at nanatiling nakaluhod. Dahil nakaluhod pa siya, ang mga elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay, pati na ang mga young masters at young ladies, ay hindi nang ahas na bumangon. Sa sandaling ito, kinasusuklaman nila si Philip. Dahil lang sa kanya kaya kailangan nilang lumuhad dito magdamag. Pagkaraan ng 10 minuto, isang grupo ng mga gwardya ang pumasok mula sa pangunahing pasukan ng Memorial Hall, na pinamumunuan ng isang matandang nasa edad 50. Tiningnan niya ang lahat ng taong nakaluhod sa looban. Pagkatapos, lumapit siya kay Christian, mukhang yumuko, at sinabi, "Chief, ang unang elder ay nag-utos na bumangon ka. At saka, gusto mong makita sa Law Enforcement Hall." Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Christian. Huminga siya ng malalim at nakayukong sinabi, "Naiintindihan ko." Kabanata 2063. Pagkatapos tumayo ni Christian, ang mga elder at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay, gayon din ang mga young masters at young ladies, sa wakas ay nang ahas na sumunod. Pagkatapos, umalis si Christian sa Memorial Hall kasama ang lalaking nasa edad 50. Pagkaalis ni Christian, ang iba pang miyembro ng pamilya ng sangay sa Memorial Hall ay naglakas loob na ipahayag ang kanilang mga hinaing. "Nako, manhid ang mga pako. Kasalanan ni Philip ang lahat ng ito. Oo, damn it. Matapos akong lumuhad dito buong gabi, halos mamatay na ako sa gutom." Nahihilo ang grupo ng mga layaw na young masters at young ladies. Hindi na sila makapaghintay na umalis sa Memorial Hall at bumalik sa ginhawa ng kanilang sariling mga tahanan. Sa Memorial Hall, mahigit 100 matatanda at mga taong namamahala sa pamilya ng sangay ang nanatili. Sa sandaling ito, nagkatinginan sila. Ang ilan ay walang magawang umiling at bumaantong hininga bago sinabing, "Babalik ako, kung gayon. After one night of suffering, hindi na kaya ng katawan ko. Aalis na rin ako. May mga bagay pa akong aasikasuhin sa kumpanya." Ilang sandali, ilang elder at mga taong namamahala sa pamilya ng branch ang nagpaalam kina Wade at Desmond. Sa Memorial Hall, iilan na lang ang natitira sa matandang masters at Desmond. Bang! Masungit ang mukha, sinipan ni Wade ang isang flower pot sa gilid at sumigaw, "Damn it! Anong kabalbalan? Nabuhay ako sa loob ng 50 taon, ngunit hindi pa ako nakaranas ng gayong kahihiyan gaya kahapon." Malamig din ang ekspresyon ng mukha ni Hansel. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kahit ano paman, hindi natin pwedeng pabayaan ang bagay na ito." Kumalat na ang balita tungkol sa nangyari kahapon. Ito ay pagkawala ng imahe at dignidad ng pamilya ng sangay. Kung hahayaan lang natin, bababa ang prestihiyo ng Branch family sa Arcadia Island. Mawawala ng saysay ang planong matagal na nating inilatag. Ngumuso si Desmond at sinabing, "Tama. Binubuli ng Moldite na brat na iyon ang Branch family at pinatay ang apo ko sa tuhod. Tiyak na hindi ako susuko sa bagay na ito. Kahit na hindi ituloy ng chieftain, lalabas pa rin ako." Nagkatinginan ng ilang tao, puno ng galit ang mga mata. Sa oras na ito, nagsalita si Salem mula sa gilid, "Lahat, makinig sa akin. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari pagkatapos ng insidente kahapon? Una, ito ay si Arya Zor. Pagkatapos, mayroon kaming Horace Clark. Sa wakas, kahit na ang Grand Elder ay pumasok. Sa tingin mo ba ay magagawa pa rin natin ang anumang bagay kay Philip sa pamilya Clark?" Sa sandaling binigkas ang pangungusap na ito, tumahimik silang lahat. Oo, ang nangyari kahapon ay nagsalita na para sa sarili nito. Bukod dito, kahit ang Grand Elder ay kasali na ngayon. Mahihirapan talaga silang gumawa ng kahit ano kay Philip. So anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin? Labis na nag-aatubili si Wade. Nakatanggap siya ng nakikita kahapon. Siya ay nanumpa, ngunit ang resulta ay hindi kasiya siya. Nagtaas ng kilay si Desmond, na sinundan ng pagkislap ng malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Gumawa siya ng gesture ng pag-swipe sa kanyang leeg at sinabing, "Kung ganoon, bakit hindi natin subukang akitin si Philip palabas ng Clark Manor at paalisan siya sa labas? Sa ganoong paraan, kahit na magsagawa ng investigasyon, hindi ito matutugunan pabalik sa amin." Sa tingin ko magandang ideya iyon. Pumayag naman si Hansel. Gayunpaman, umiling si Salem at sinabing, "Malika. Pag-isipan mong mabuti." Naglakas loob si Philip na magdulot ng malaking kaguluhan sa unang araw na bumalik siya. Bakit ganon? Nagdilim ang mukha ng ilang tao habang nakatingin sa isa't isa. Pagkatapos, lumingon sila kay Salem at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Kabanata 2064. Ngumiti si Salem at sinabing, "Lahat kayo ay ginamit ni Philip. To be precise, kami ang mga pawn ni Philip." Matapos ang lahat ng kaguluhan kahapon, ang mga mata ng lahat ay nasa pamilya ng sangay at kay Philip. Kung may mangyari kay Philip mula ngayon, maghahinala ang lahat sa pamilya ng sangay. Pagdating ng panahon, kahit na hindi natin ginawa, ito ang ating gagawin. So, gusto mo pa bang gumawa ng hakbang laban kay Philip? Ito, agad na natahimik ang lahat. Kapag pinag-isipan nilang mabuti, totoo nga.
Damn it, ginagamit talaga tayo ng brat na iyon bilang mga pawn at shield. Si Desmond ay hindi isang tanga at agad na naisip ito. Hindi alam ang pamilya ng sangay ay hindi makakilos laban kay Philip, ngunit kailangan pa nilang subukang protektahan siya ngayon. Iyon ay dahil ngayon alam na ng lahat ang hidwaan sa pagitan ng pamilya ng sangay at ni Philip ay lumaki hanggang sa puntong hindi na ito mareresolba. Kung ginamit ito ng isang interesadong partido para salakayin si Philip at may nangyari sa kanya, ang mga mata ng lahat ay pinagsama sa pamilya ng sangay. Katahimikan. Natahimik ang buong Memorial Hall. Ikinuyam ni Wade ang kanyang kamao ng may pag-aatubili at umungal, damn it, ang batang iyon ay kapareho ng kanyang ama. Bumalik sa tirahan ni Connor. Sa oras na ito, si Connor at ang iba pa ay pinakawalan ni Philip. Sa bulwagan, nakaupo si Connor sa sofa at nakasandal sa kanyang naglalakad na tungkod na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa paligid niya, nakatayo sina Wade, Salem, Hansel, at iba pa. Connor, ano ang dapat nating gawin dito? Nagamit na tayong lahat ni Philip, tanong ni Wade. Bahaging umubo si Connor. Nanlamig siya sa cargo hold ng cruise ship. Aniya, huwag mo munang alalahanin ang bagay na ito. Tulad ng sinabi ni Salem, ang pamilya ng sangay ay naging target sa mata ng lahat. Kahit kaunting kilusan ay pagsasamantalahan. Kakalimutan na lang ba natin yun? Galit na sabi ni Hansel. Napailing si Connor at napabuntong hininga, kami ang may kasalanan sa pagmamaliit sa karunungan at mga pukana ni Philip. Ang pangyayaring ito ay maaring ituring na isang aral para sa ating lahat. Mag-settle down muna tayo pansamantala. Makalipas ang 2 araw, babalik si Philip sa isla para magbigay galang sa mga ninuno. Kung maaari tayong mag-isip ng mga paraan para magdulot ng gulo kay Philip sa araw na iyon. Natuwa ang lahat sa mungkahing iyon. Oo, ang pagbibigay respeto sa mga ninuno ay isang malaking bagay. Kung magagamit nila ang araw na iyon at magdulot ng gulo kay Philip, maganda iyon. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Wade. Nag-iisip si Connor at sinabing, nalaman mo ba ang lahat tungkol sa background ni Win Johnston tulad ng sinabi ko sa iyo? Sagot agad ni Wade, Connor, tapos na lahat. Ang B*sketch na iyon ay talagang nabubuhay na anak ng mag-asawang iyon mula sa pamilyang Lovelace. Mabuti. Kung ganoon, ilalantad namin ang background ni Win sa araw na iyon. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano may pagtanggol ng pangunahing pamilya ang B*sketch na iyon at protektahan si Philip. Tinapik ni Connor ang kanyang tungkod sa lupa na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Samantala, sa loob ng tirahan ni Levi, kasalukuyan siyang nakahiga sa isang malambot na gintong silk bed. Napapaligiran siya ng 4 na makikisig na maid na minamasahe ang kanyang balikat at binti. Nakauwi na rin siya sa wakas. Para siyang pulubi sa panahong ito. Bang! Inihagis niya ang baso ng alak sa kanyang kamay ng malakas sa lupa, at nabasag iyon. Damn you, Philip Clark! Hindi kita bibitawan. Umungol si Levi. Namumula ang mukha niya, at halatang lasing na siya. Sa oras na ito, tumakbo ang mayordoma at sinabing, Young Master Levi, hinihiling ni Young Master Lex na makita ka. Lex Clark. Bakit niya gustong makita? Natigilan si Levi. Kumunat ang noo niya, mukhang hindi masaya. Kabanata 2065. Hindi naging magkasundo sina Levi at Lex. Nagkaroon sila ng kaunting interaksyon sa isa't isa. Ngayon, talagang nakipagkita si Lex kay Levi na naging sanhi ng isang pakiramdam ng pag-iisip sa kanyang puso. Habang nag-iisip, sinabi niya sa mayordomo, pasukin mo siya. Maya-maya, pumasok si Lex sa hall at nakita niya si Levi na nakaupo sa sofa sa sala. Sa sandaling ito, namumula pa rin ang pisngi ni Levi at amoy alak ang katawan. Pagpasok ni Lex, yumuko muna siya at sinabing, Hello, Levi. Walang pakialam na sinulyapan ni Levi si Lex at nakangiting sinabi, Oh, andito na pala ang pangalawa kong kapatid. Nagtataka ako kung bakit mo ako hinahanap. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ka sa aking abang tahanan nitong nakaraang taon. Palagi kong iniisip ang aking lugar ay masyadong sira para sa iyong gusto. Isang punyal ang nakatago sa kanyang ngiti. Ang mga salita ni Levi ay bigyan si Lex ng dila. Ngumiti si Lex at sinabing, Levi, nagbibiro ka siguro. Ang iyong makapangyarihang reputasyon ay ang pumihil sa akin na bumisita. Hehe, dahil nandito ka ngayon, sinasabi mo bang hindi na kasing lakas ng dati ang reputasyon ko? Biglang sabi ni Levi na may bahid ng galit sa tono. Walang pakialam ang ekspresyon ni Lex habang nakangiti, hindi naman. Nabalitaan ko lang na maraming masamang ginawa sa iyo si Young Master Philip ng pangunahing pamilya. Hindi ko talaga kayang pakinggan, kaya napagdesisyonan kung puntahan ka. Napakunot noo ni Levi nang sumili ang matinding kislap sa kanyang mga mata. Aniya, salamat sa pag-aalala mo, kung ganoon, ayos lang ako. Kung wala nang iba, maaari kang umalis. Kailangan kong magpagaling. Ito ay isang utos ng pagpapaalis. Ngumiti si Lex, humakbang pasulong, umupo sa isang gilid ng sofa, at sinabing, Levi, nandito ako ngayon para kausapin ka tungkol kay Philip.
Kung hindi ka tututol, mayroon akong magandang plano dito na makapagpapalabas ng iyong galit at sa parehong oras, makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong pagkawala ng reputasyon. Tumaas ang kilay ni Levi at pinanangkitin si Lex. Lalong nagiging mapangahas ang lalaking ito. How dare he sit down directly? Gayunpaman, hindi itinuloy ni Levi ang gayong mga detalye ngunit nginisyan at sinabing, "Oh. Sinasabi mo bang matutulungan mo akong turuan ng leksyon si Philip?" Ngumiti si Lex at sinabing, "Oo naman, pero hindi ko lang alam kung payag ka. O sa halip, maglakas loob ka ba?" Naglakas loob ba siya? Hehe. Ngumisi si Levi at sinabing, "Lex, reverse psychology ba ito? Ganyan ka ba talaga kasabik na makita kaming mag-away ni Philip para umani ka ng pakinabang?" Pagkasabi nito ay inihagis ni Levi ang teapot sa kanyang kamay sa lupa, bumangon, at tinuro si Lex. Galit niyang sabi, "Good for you, Lex Clark. Hindi pa kita nakitang ganito. Palagi kang nananatiling mababang profile sa pamilya ng sangay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka rin ng ganoon kataas na ambisyon." Sa pagharap sa galit ni Levi, kalmado si Lex. Tumawa siya ng mahina at sinabing, "Levi, mali ang pagkakaintindi mo. Palagi na lang akong nakababatang kapatid. Sa palagay ko, ikaw ang kinabukasan ng pamilya ng sangay. Hindi ko talaga kayang makita ang ginawa ni Philip sa iyo, kaya pumunta ako dito para mag-alok ng tulong. Kung sa tingin mo ay may ulterior motive ako, aalis na ako." Pagkasabi nun ay tumayo si Lex, yumuko at tumalikod na para umalis. Nakatayo si Levi sa sala at pinanood si Lex na naglalakad papunta sa pinto. Sa maikling distansya na mahigit 10 metro, tila bumagal ang oras at espasyo. Sa loob ng 10 metrong ito, nagplano ang dalawa ng maraming estratehiya at plano sa kanilang isipan. Biglang tumawa ng malakas si Levi at sinabing, "Lex, mali ang pagkakaintindi mo. Medyo naguguluhan lang ako. Siyempre, dapat tayong magtulungan. Dahil maganda ang plano mo, bakit hindi natin pag-usapan?" Sa sandaling iyon, isang pahiwatig ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Lex habang nakatayo siya sa pintuan. Kabanata 2066. Pagkatapos noon, tumalikod si Lex, bumalik sa tabi ni Levi, at sinabing, "Levi, napakasimple lang talaga ng bagay na ito. Dahil masama na ang pakikitungo ni Philip sa pamilya ng sangay, magagawa natin ito." Matapos ang kalahating oras na pag-uusap, yumuko si Lex at umalis na sa tirahan ni Levi. Sa sandaling ito, tumayo si Levi sa harap ng gate habang ang mga kamay ay nasa likod at tumingin sa papaalis na likod ni Lex. Unti-unting tumigas ang ngiti sa labi niya, napalitan ng lamig. Mga lalaki, subaybayan ang bawat kilo ni Lex. Kahit anong gawin niya at kung sino man ang makasalubong niya, kahit anong kainin niya, gusto ko ng detalyadong report sa lahat. Biglang seryosong sabi ni Levi. "Oo, young Master Levi." Sa likod niya, may sumagot na guard. Bumalik sa villa ni Lex. Sa sala ng villa, nakaupo sa sahig ang isang matipunong lalaki habang nakatutok ang mata sa TV habang naglalaro ng video games. Nakaupo sa gilid ang babaeng may sultry figure, kinakalikot ang phone niya. Nag-livestream siya sa isang live broadcast platform. Pagkabalik niya, tumayo si Lex sa sala at sinabi sa matipunong lalaki na naglalaro ng video game, "Black Tiger, tanggalin mo yung stalker mo na yan sa labas." Okay. Ibinaba ng Black Tiger ang game console, tumayo, at umalis sa villa. Bumaba din ang babae sa live broadcast, lumapit, at nagtanong, "Kumusta ang pag-uusap ninyo ni Levi?" Tumayo si Lex habang nasa likod ang mga kamay, seryoso ang mukha. Ngumisi siya at sinabing, hindi siya naniniwala sa akin, pero pumayag siya. Ang maselang katangian ng babae ay nanginginig sa panginginig habang tinanong niya, "Magpapatuloy pa ba tayo, kung gayon?" With a smile that expressed he had everything under control, Lex said, "Why not? Ito ay mas kawili-wili sa ganitong paraan. Gusto niya akong gamitin, at gusto ko siyang gamitin. Tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Kung matatalo ako sa pagkakataong ito, bakit ko pa ipaglalaban ang korona ng pamilya ng sangay?" Natahimik ang babae. Sa sandaling ito, bumalik ang Black Tiger, na umalis kanina. Kinaladkad niya ang isang walang buhay na bangkay sa kanyang kamay. Inihagis niya ito sa sala at sinabing, "Young Master Lex, ito ay mula sa side ni Young Master Levi." Tumango si Lex at sinabing, "Alam ko, itapon mo. Gayon din, magpadala ng mensahe kay Levi. Kung gusto niyang malaman ang bawat galaw ko, hindi na kailangan pang magpadala ng taong mamanman sa akin. Kaya ko na lang siyang isumbong araw-araw." Tumango ang Black Tiger, tumalikod, at kinaladkad ang bangkay. "Sandali, sabihin mo rin sa kanya na makikita ko si Philip mamaya." Nakangiting sabi ni Lex na puno ng excitement ang mga mata. "Okay," sagot ni Black Tiger at lumabas ng villa. Sa panig na ito, nagngangalit si Levi pagkatapos niyang matanggap ang ulat mula sa kanyang mga nasasakupan. Beef, bang. Binasag ni Levi ang maraming mahahalagang bagay sa sala at umungol, "Damdat Lex Clark. Sinasadya niya akong asar. Pupuntahan niya si Philip. Ano ang gusto niyang gawin?
Makikipagsanib puwersa ba siya kay Philip para harapin ako? Napakahusay, kung gayon. Tingnan natin kung anong mga pakulo niya. Bumalik kay Philip, na nasa kanyang tirahan kasama sina Win at Mila. Sa sandaling ito, pumasok ang guard at nakayukong sinabi, Young Master Philip, hinihiling ni Young Master Lex na makita ka. Lex Clark. Bakit niya gustong makita? Kumunat ang noo ni Philip na medyo nagulat. Kabanata 2067. Sa sala ng tirahan, umupo si Philip sa sofa at tumingin kay Lex na nakaupo sa gilid. Ngumiti siya at nagtanong, bakit mo ako pinuntahan? Humigop si Lex ng tsaa na ginawa ng katulong at inilagay ang tasa sa mesa. Nakangiting sinabi niya, narito ako upang humanga sa malakas na hangin ng Young Master ng pangunahing pamilya. Humalaklak si Philip na may banayad na pagkinang sa kanyang mga mata at sinabing, bilasan mo at sabihin ang iyong negosyo. Kailangan kong samahan ang aking asawa sa labas mamaya. Tumango si Lex at sinabing, gusto kong makipagtulungan sa iyo. Magtulungan. Tumawa si Philip at nagtanong, nabanggit mo na ba ito kay Levi? Nang marinig ito, nakikita ni Lex ang kanyang mga kilay, tumango, at nakangiting sinabi, meron, at pumayag siya. Kung ganoon, sa pagpunta mo rito para makipag-usap sa akin, ikaw ba ang magiging middleman na nagpapalabas ng palabas para lang maupo ka at panoorin ang laban nating dalawa habang naghihintay na umani ng mga mensahe? Nakangiting tanong ni Philip habang unti-unting nagdidilim ang mukha nito. Tumango si Lex, kinagat ang kanyang mga labi, at sinabing, oo naman, wala akong mate at togo sa iyo. Gaya ng inaasahan ng tagapagmana ng pangunahing pamilya. Ang iyong karunungan ay talagang hindi maihahambing sa akin o kay Levi. Sabi ni Philip, itigil mo na ang pambobola mo. Dahil naglakas loob kang lumapit at makipag-usap sa akin tungkol sa pakikipagtulungan, alam mo kung ano ang gusto ko at ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. Talagang gusto kong malaman kung bakit ka naglakas loob na pumunta at makipag-usap sa akin tungkol sa pakikipagtulungan. Hindi ka ba nag-aalala na malaman ni Levi at balikan ka? Tumayo si Lex, pumunta sa gilid, tumingin sa sungay na kulay jasper na nakasabit sa dingding, at sinabing, Philip, alam mo bang 15 taon na akong nagtitiis at 20 taon na akong naninirahan sa Branch family? All this time? Low profile lang ako. Para akong bakla at walang pakialam sa kahit ano. Nagkunwari akong walang alam. Alam mo ba kung bakit ko ginawa iyon? Nag-isip si Philip at sinabing, hindi talaga ako mahilig makinig ng mga kwento. Mas interesado ako sa mga lugar. Patuloy ni Lex, naghihintay ako ng pagkakataong maghayganti sa pamilya ng sangay. Noon, dinala ako ng nanay ko sa Arcadia Island at kinutya at hinamak ng lahat sa pamilya ng sangay. Sa palagay nila, sa L*T lang ang nanay ko at ako ang bastos niyang anak. Sa loob ng 15 taon, natatandaan ko pa rin ang huling sinabi sa akin ng aking ina noong gabing siya ay pinilit nilang mamatay. Sinabi niya sa akin na magtiis at magpatuloy sa buhay. Nagtiis ako sa loob ng 20 taon, at 15 taon na akong pinagmumultuhan ng pagkamatay ng aking ina. 20 taon. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mamuhay sa puot sa loob ng 20 taon sa ilalim ng mga titig at paghamak ng lahat? Gusto kong maghayganti sa pamilya ng sangay. Gusto kong maghayganti sa mga taong pinilit ang aking ina na mamatay. Gusto kong lumuhad silang lahat sa harap ng lapida ng aking ina at humingi ng tawad. Nagnganga ang ngipin ni Lex at sinabing, dahil sa kanyang emosyon, nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan at pulang-pula ang kanyang mga mata. Isang galit na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Natahimik si Philip habang nakatingin kay Lex at sinabing, sorry, hindi kita matutulungan. Pagkatapos noon, tumayo na si Philip para umalis. Tinitigan ni Lex ang papaalis na si Philip at nagsalita sa pamamagitan ng nakagisnang ngipin, maaari mo akong tulungan. Hanggat tinutulungan mo akong makuha ang pinakamataas na posisyon ng pamilya ng sangay, sa hinaharap, ang pamilyang Clark ng sangay ay palaging magiging masunurin sa iyo, Philip Clark. Ang kanyang mga salita ay hindi malakas ngunit matunog. Nakatalikod kay Lex, bumantong hininga si Philip at sinabing, para matulungan kang makuha ang posisyon ng pamilya ng sangay, kailangan kong makita ang iyong lakas. Pagkasabi nito ay lumayo si Philip. Tumayo si Lex sa malaking bakanteng bulwagan ng ilang minuto bago siya tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, lumabas si Philip sa likod at tumingin sa papaalis na likod ni Lex. Sa isang mahinang ngiti, sinabi niya, sana hindi mo ako pababayaan. Kabanata 2068. Sa hapon, kinuha ni Philip si Win mula sa Clark Manor. Dahil kararating lang ni Win sa Arcadia Island at hindi pamilyar sa maraming lugar, binalak ni Philip na ilabas siya at mamili. Pangalawa, gustong makita ni Philip kung paano nagbago ang Arcadia Island sa paglipas ng mga taon at makita kung gaano kalayo ang naabot ng mga kamay ng pamilya ng sangay. Sa unang paghinto, dinala ni Philip si Win sa isa sa mga ari-arian ng negosyo ng pangunahing pamilya sa Arcadia Island. Si George Thomas ang butler na responsable para sa ilan sa mga ari-arian ng pangunahing pamilya sa Arcadia Island. Young Master, nandito ka na.
Ngumiti si George ng papuri at sinabi kay Win, "Young madam, mas maganda ka ngayon." Ngumiti si Win at sinabi kay George, "Mr. Thomas, hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw ang mayordoma ng pamilya Clark." Ngumiti si George at sinabing, "Young madam, marami ka pang bagay na hindi mo paniniwalaan sa palabas, kaya matutong tanggapin ang mga ito sa lalong madaling panahon." Huminga ng malalim si Win at tumingin kay Philip na nakangiti ng malapad sa tabi niya. Nilinggan ni Philip si George at seryosong sinabi, "Nandito ako ngayon para kausapin ka." Pagkalipas ng 2 araw para sa araw ng paggunita sa mga ninuno, kailangan kong gumawa ng ilang paghahanda. Nag-aalala na ako sa pamilya ng Branch ay nagdudulot ng gulo para sa akin sa araw na iyon. Tumango si George at sinabing, "You're the young master of the main Clark family. Kung ang pamilya ng Sangay ay talagang nagpasya na guluhin ka sa seremonya, natatakot ako na ito ay magiging kontraproduktibo." Malamig na ngumiti si Philip. "Ngayong masama na ang pakikitungo ko sa pamilya ng Sangay, tiyak na hindi sila magsisikap na supilin ako. Nalulugi man sila, hanggat maaari silang magdulot ng pinsala sa akin, ang layunin ng pamilya ng Sanay ay makakamit. Kaya, nais kong tulungan mo ako ng pribado. Ayusin ang mga tao na ilagay ang Arcadia Island sa ilalim ng martial law at hintayin ang aking utos na kumilos anumang oras." Sa tabi niya, nabigla si Win at tinanong si Philip, "Phil, lalabanan mo ba ang pamilya ng Branch? Anong nangyayari dito?" Tinikom ni Philip ang kanyang mga labi kay George, na tumango at maikling sinabi kay Win ang tungkol sa alitan sa pagitan ng pangunahing at sangay na pamilyang Clark. Matapos makinig, dahan-dahang ibinaba ni Win ang kanyang ulo at bumulong, "Sobra. Paano nila ito magagawa sa sarili nilang pamilya?" Napangiti ng pilit si Philip at sinabing, "Ang pansariling interes ang dapat sisihin. Maging sina Martin at Bernard Johnston ay handang patayin ang kanilang mga kamag-anak para sa maliit na Beacon Group. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Clark, at maaari kong mamanahin ang 70% ng industriya ng mundo sa hinaharap." Walang magawang tumango si Win at sinabing, "Oo, si Uncle Martin ay." "Teka, 70% ng buong industriya ng mundo. Tama ba ang narinig ko? Ang kayamanan ng pamilya Clark ay bumubuo ng 70% ng industriya ng mundo." Sabi ni Win na parang hindi makapaniwala. "Alam ko na ang pamilya Clark ay kahanga-hanga, ngunit kung sasabihin mong 70% ng industriya sa mundo." Naisip ni Win na nagsisinungaling si Philip sa kanya at itinago ang kanyang mga braso, galit na para bang tinanggap siya ni Philip para sa isang tanga. Saglit na nagkatitigan sina Philip at George habang tumatawa ng malakas. Galit na sabi ni Win, "Anong tinatawa-tawa mo?" Sabi ni George, "Young madam, parang wala ka talagang alam sa pamilya Clark. Dinala mo ba yung card na binigay sa'yo ng Young Master last time?" "Card?" Tanong ni Win at mabilis na inilabas ang card na binigay ni Philip sa kanya noon sa Riverdale. "Ito ba ang isa?" Inosenteng tanong ni Win habang nakadilat ang mga mata. Kabanata 2069. Hinaplos ni George ang kanyang balbas at sinabing, "Oo, ito ang card." Pagkatapos, same time na sinabi ni George, "Young madam, mayroon bang simbolo ng gintong isla sa ibabang kaliwang sulok ng card na ito?" Tumingin si Win at talagang nakita ito. Noon, ibinigay sa kanya ni Philip ang card na ito at sinabi sa kanya na may pera doon na magagamit niya sa tag-ulan. Sa sandaling ito, tumingin si Win kay Philip at itinikom ang kanyang mga labi. Ipinasok ni Philip ang mga kamay sa bulsa ng pantalon at mahinang ngumiti. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang card na ito ay ibinigay sa bangko sa Riverdale noong nakaraang pagkakataon. Dapat mayroong 1 bilyon sa loob nito. Noon, nang tingnan ni Martha ang balanse, halos matakot siya ng 100 milyon. Nang buksan ni Philip ang isang account para kay Win, nagdeposito siya ng 1 bilyon. Alam ni George ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang pamamahagi ng ari-arian ni Philip ay dapat gawin sa pamamagitan ng vault ng pamilya Clark. Kaya, nakipag-ugnayan si George sa presidente ng bangko noong panahong iyon. Ang card na ibinigay kay Win ay ang eksklusibong card ng pamilya Clark. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Win sa oras na iyon, at hindi rin napansin ni Philip. Ngumiti si George at sinabing, "Young madam, ang card na ito ay simbolo ng pamilya Clark. Ang mga pangunahing tauhan lamang ng pamilyang Clark ang karapat-dapat na magkaroon nito. Alam mo ba kung magkano ang pera? Ang 1 bilyon ay talagang hindi ganoon kalaki." Sa mga tanong ni George, napailing si Win. Ngumiti si Philip at sinabing, "Winnie, gawin natin ito. Nagkataon lang na may pag-uusapan kami ni George na hindi mo maintindihan, bakit hindi ka bumaba? May malaking international bank sa ibaba at matutulungan mo akong mag-withdraw ng pera. Maaari mo ring tingnan ang balanse sa card." Habang sinasabi iyon, parehong may misteryosong ngiti sa kanilang mga mukha sina Philip at George. Natarantang tumango si Win, kinuha ang kanyang bag, at bumaba. Habang nasa daan, habang iniisip ito ni Win, mas lalong hindi siya naniniwala. Exaggerated na kaya ito? Gaano man kalakas ang mga Clark, sila ay isang pamilya lamang, hindi isang bansa.
Paano nila pagmamayari ang 70% ng industriya ng mundo? Dahil dito, nakarating si Win sa isang internasyonal na bangko. Hindi sinabi ni Philip kung magkano ang bawiin. Naghintay si Win sa pila at sa wakas ay turn na niya. Hello, miss, paano kita matutulungan? Tanong ng teller sa front desk. Gusto kong mag-withdraw ng pera. Magkano ang gusto mong bawiin? Naisip ito ni Win at napangiti, gusto kong i-withdraw ang lahat ng pera dito. Naisip niya sa sarili, tingnan natin kung magkano ang pera sa loob ng tinatawag na eksklusibong card ng pamilyang Clark na ito. Sa opinyon ni Win, magkakaroon lamang ng ilang milyong dolyar sa card sa pinakamataas na halaga. Kung tutuusin, kahit mayaman ang pamilya Clark, malamang na hindi sila makapaglagay ng ilang daang milyon sa isang card. Ipinasok ng teller sa front desk ang card ni Win sa isang makina sa counter at kinuha ang data. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 segundo, sumigaw ang teller sa front desk bago nahulog sa stool. Natigilan si Win, iniisip kung ano ang nangyayari. Natakot ba siya sa dami ng pera? Hindi pa ba nakakita ng ilang milyong dolyar ang isang teller sa bangko? Maya-maya, bumangon ang teller na parang nakakita ng multo. Sigurado ka bang gusto mong i-withdraw lahat ng pera dito? Muling kinumpirma ng teller. Oo, kung mayroon kang kaso ilagay ang pera, mangyaring bigyan ako ng 2. Bibili ako sa market price. Magalang nang umiti si Win, sa pag-aakalang ito ay talagang nakikigulo ang teller na ito. Siya ay dapat na isang bagong dating. Kinuha ng teller ang card, tiningnan ang karatula ng gintong isla, at halos himatean. Nang makita ang kinakabahang hitsura ng teller, nag-aalalang nagtanong si Win, ayos ka lang ba? Natigilan ang teller. Napalunok siya at nagmamadaling sinabi kay Win, please wait a moment. Masyadong malaki ang paggamit nito. Hindi ko ito kakayanin para sa iyo. Mangyaring maghintay habang kinukuha ko ang branch manager. Matapos tumango si Win, tumakbo palabas ang teller na babae na parang pana na umalis sa bowl. Manager, tingnan mo. May masamang nangyari. Sumugod ang teller sa opisina ng manager habang sumisigaw. Sa loob ng opisina, ang manager ay nakikipag-usap sa isang VIP customer tungkol sa mga tuntunin ng isang pautang ng isang teller mula sa front desk ay sumugod sa kanya na parang takot na mabangis na kabayo. Pinandilatan siya ng manager at sinabing, Mary, bakit ka naguguluhan? Hindi ka ba marunong kumatok sa pinto? Hindi mo ba alam na may bisita ako dito? Mabilis na yumuko si Mary at humingi ng tawad. Pasensya ka na manager, masyado nang malaki ang kaso na ito. Kailangan kong isumbong sa iyo. Panipi. Tumango ang manager at nagsabi ng ilang magalang na salita sa kliyente. Pagkatapos, na may hawak na tasa ng tsaa, inakay niya si Mary sa pintuan. Kabanata 2070. Ano ang dahilan kung bakit ka naguguluhan? Sabihin mo sa akin. Naka-full leadership mode ang manager at nagsalita habang umiinom ng tsaa. Manager, tingnan mo. Habang sinasabi iyon, inabot ni Mary ang card ni Win sa manager. Sabi ng isang babae sa labas gusto niyang i-withdraw ang lahat ng pera dito. Paf! Nang makita ng manager ang Golden Island sa card, tumalsik siya ng isang subo ng tsaa sa dingding. Hindi ba ito ang eksklusibong Gold Island card ng pamilya Clark? Ang mga Gold Island card ng pamilya Clark ay inisyu ng punong tanggapan ng higit sa 200 alyansa sa bangko. Dahil ginagamit lamang sila ng mga miyembro ng pamilyang Clark, napakaliit ng bilang ng mga pagpapalabas. Ang card na ito ay nakilala lamang ng mga executive ng bangko at mga katulad nito. Gayunpaman, ito ay Arcadia Island. Makikilala ng lahat ng kawani ng bangko ang card na ito. Natulala ang manager. Itinaas niya ang bank card, binaliktad ito, at patuloy na bumubulong, oo, tama. Ito ang Gold Island card ng pamilya Clark. Sabi ni Mary, tama. Manager, kung sasabihin mo ba ang Gold Island card ng pamilya Clark, paano posible na ma-withdraw ng tao ang lahat ng pera sa card na ito? Tumango ang manager. Tama si Mary. Hindi bababasa, ang Gold Island card ng pamilya Clark ay magkakaroon ng 1 bilyong cash at 1 bilyong kredito. Kung ang buong halaga ay na-withdraw, hindi ito magiging sapat kahit na sila ay walang laman sa buong bank vault. Gayunpaman, ang lugar na ito ay matatagpuan sa panlabas na lugar ng Arcadia Island, halos 100 kilometro ang layo mula sa pinakasentro ng Clark Manor. Sino ang marangal na tao na pumunta dito para mag-withdraw ng pera? Pawis na pawis, nauutol ang manager at nagtanong, Mary, sinong marangal na tao ng pamilya Clark ang nasa labas? Ilang cash transport truck ang dinala nila? Nag-withdraw ba sila ng napakaraming pera para sa disaster relief? Mabilis na sinabi ni Mary, manager, walang cash transport truck sa labas, at hindi ko rin kilala ang babae sa labas. Kilala namin ang lahat ng miyembro ng pamilyang Clark na nagmamay-ari ng card na ito tulad ng likod ng aming mga kamay. Hindi mo siya kilala. Walang cash transport truck. Nagtatakang tanong ng manager. Ito ay Arcadia Island, at ang taong may card na ito ay dapat na isang pangunahing miyembro ng pamilyang Clark.
Bukod dito, ang pag-withdraw ng napakaraming pera ng walang cash transport trucks. Ito ay talagang nakakalito. Ito ba ay isang pribadong pagbisita? Sinabi ni Mary, oo, sinabi sa akin ng taong iyon na punan ang 2 kahon ng pera at sinabing bibilhin niya ang mga ito sa presyo ng merkado. Natigilan ng manager, at dumilim ang mukha. Mary, ilang taon na ang taong iyon sa labas at paano siya nakabihis? Sagot ni Mary, ordinaryong babae lang siya pero napakaganda niya. Sa edad niya, nasa 20s na siguro siya. Ang kanyang mga damit ay mula sa kanilang mga ordinaryong tatak na karaniwan kong isinusuot din. Kaya, hinala ko. Nag-alinlangan si Mary, nag-aatubili na magsalita pa. Hinampas ng manager ng malakas ang pader at sinabing, damn it, how dare she steal this type of card. Sa tingin ko ang munting babaeng ito ay pagod ng mabuhay. Sa bulwagan ng bangko, nakaupo pa rin si Win sa front desk at naghihintay. Nagtataka siya kung bakit hindi bumalik ang teller pagkaraan ng napakatagal na panahon. Sa oras na ito, isang piercing alarm ang biglang tumunog sa bangko. Tutunog lang ang alarm na ito kapag may nangyaring malaking insidente tulad ng pagnanakaw sa bangko. Nang marinig ng mga tao sa bulwagan ng alarma na ito, tumakas sila sa gilid sa takot. Kaagad pagkatapos, ang mga pinto ng bangko ay nagsara ng malakas. 4 o 5 espesyal na tauhan ng seguridad ang lumabas mula sa gilid. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng bomb suit, steel helmet, malalaking transparent na kalasag, at steel pipe na mga sandata sa hugis ng crescent shovel. Sa likuran nila, tinanong ng manager si Mary, siya ba iyon? Siya yun. Sagot ni Mary. Tumango ang manager, tinuro si Win, at marahas na sinabi, bilis. Arestuhin siya. Kabanata 2071. Arestuhin siya. Nang marinig iyon, napatulala si Win. Ano ang ginawa niyang mali? Bakit siya huhulihin dahil sa pag-withdraw ng pera? Anong ginagawa mo? Ano bang nagawa kong mali? Gulat na tanong ni Win na puno ng pagkalito ang mukha. Isa sa mga security guard na nakasuot ng bomb suit ay nakatayo sa harap na may dalang kalasag. Mabangis niyang tinuro si Win at sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon at isuko ang nangyayari. Sinusunod namin ang mga tagubili ng aming mga nakatataas, makipagtulungan sa aming pagsisiyasat. Kung hindi, kailangan nating gumawa ng mga mapilit na hakbang. Sinabi ng isa pang security officer, itaas ang iyong mga kamay at dahan-daang lumakad papunta sa amin. Bilisan mo. Hindi alam ni Win ang nangyayari, at labis siyang kinabahan. Bahagya niyang itinaas ang mga kamay at lumapit sa mga security personnel. Naisip niya na dahil security personnel ito ng bangko, hindi sila dapat maging masasamang tao. Sa makatuwid, hindi dapat magkaroon ng problema sa pakikipagtulungan sa operasyon. Kung may hindi pagkakaunawaan, makikipagtulungan na lang siya sa kanila at ayusin ang mga bagay-bagay. Sa hindi pagkakataon, sa sandaling lumakad si Win, 2 tauhan na nakabombsuit ang sumulpot sa likuran niya. Habang hindi pinapansin ni Win, humakbang sila at hinawakan ang mga braso ni Win. Anong ginagawa mo? Hayaan mo na. Paano mo huhulihin ang mga tao nang walang dahilan sa sikat ng araw? Bulalas ni Win. Masyadong hindi makatwiran ang mga taong ito. Magayos ka at huwag gumalaw. Hinawakan ng mga security guard ang mga braso ni Win at itinulak siya sa manager ng bangko. Itinaas ng manager ang kanyang ulo, tiningnan si Win ng may paghamak, at sinabing, tulad ng binanggit ni Mary, may itsura ka. Hehe, ang mga katulad mo ay naglalakas loob na magnakaw ng kahit na sino, ha? Ilang biktima ang pinag-uusapan natin dito. Nang marinig ito ni Win, puno ng galit ang maganda niyang mukha habang sinasabing, anong biktima? Huwag mo akong sir-on. Nandito ako para sa isang transportasyon. Anong ninakaw ko? Bitawan mo ako. Habang sinasabi iyon, patuloy na nagpupumigla si Win ngunit ang 2 security personnel sa likod niya ay malakas at bihasa. Paano makakalaya ang isang mahinang babae tulad ni Win? Nang magpaalarma ang bangko at isara ang mga pinto, marami pa ring mga customer ang nasa bulwagan. Ang mga taong ito ay nakatingin na ngayon sa eksenang nangyayari sa harapan nila ng may halong hininga. Ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng kanilang mga telepono para kumuha ng litrato. Nagmamadaling pinamunuan ng manager ang mga teller at security personnel para pigilan ang mga ito. Hoy, tigilan mo na ang pagkuha ng litrato. Ano ang kawili-wili sa paghuli ng manloloko? Maghiwa-hiwalay, maghiwa-hiwalay. Sabi ng manager sa mga teller, okay, since nahuli na namin yung tao, dadalhin namin siya sa likod. Maaari mong i-deactivate ang alarma, buksan ang mga pinto, at ipagpatuloy ang operasyon ng negosyo. Tumango ang staff ng bangko bilang pagsang-ayon, habang dinala naman ng security staff si Win sa back manager's office. Pinaalis na ang customer kanina. Ngayon, ang manager, si Win, at ang mga security guards lang ang nakahawak sa kanya sa kwarto. Naka-cross legs ang nakaupo sa sofa ng manager. Malamig niyang tiningnan si Win at sinabing, marami kang lakas ng loob, ha? Naiinis na sabi ni Win, hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin dyan.
Halika, iwanan mo ang iyong pagpapanggap. Habang sinasabi iyon ng manager ay kinuha niya ang Gold Island card sa kanyang bulsa at ibinagayway ito sa harap ng mga mata ni Win. Nakikilala mo ba ito? Sabi ni Win, of course I do. Card ko ito. Yung card mo. Ang manager ay nanunuya at sinabing, in your dreams. Taas baba ang tingin niya kay Win. Bagamat maganda ang pananamit niya at maganda ang hitsura, halatang hindi mula sa mga mamahalin tatak ang kanyang mga damit kundi mga sikat na estilo na isinusuot ng mga kabataang lalaki at babae sa buong kalye. Ang mga murang tela ay hindi naglalarawan sa kanya bilang isang mayamang tao. Tungkol naman sa handbag na dala ni Win, kung titingnan ang antas ng pagkasira, tiyak na ginamit niya ito sa loob ng ilang taon. Bilang isang pangunahing miyembro ng pamilyang Clark, paano magiging posible para sa kanila na dalhin ang parehong bag sa loob ng ilang taon? Nakakatawa lang. Kabanata 2072. Kinastigo ng manager, magsabi ka ng totoo. Ninakaw mo ba ang card na ito mula sa isang customer noong nagtatrabaho ka sa isang entertainment center? Ang mga entertainer na tulad mo ay ibinebenta ang iyong mga katawan at ipinagkanulo ang iyong mga kaluluwa dahil sa mayroon kang kanilang hitsura. Yumuko ka pa ng kasing baba para magnakaw ng mga bagay. Labag ka lang sa batas. Sabihin mo sa akin, kanino mo ninakaw ang card na ito? Kung hindi, bububugin kita hanggang sasabihin mo ang totoo at ipadala ka sa pamilya Clark sa Arcadia Island para maturuan kanila ng leksyon. Cut the crap. Sinong entertainer? Bakit mo sinasabi na ninakaw ko ang card na ito? Ito ang card ko. Bitawan mo ako ngayon. Labis na naagrabyado si Win. Entertainer. Pagnanakaw. Mula pa noong bata pa siya, hindi pa siya sinisiraan ng ganito. Ang isyong ito na may kinalaman sa moral na karakter ang pinakasensitibong paksa para sa mga taong katulad niya. Bitawan mo ako. Hindi ako magnanakaw. Hindi na nakapagpigil pa si Win at pilit na nakipagpunyag. Magayos ka. Upang ang kanyang profesionalismo sa harap ng kanyang superior, hinailan ng isang security officer si Win at sinampal. Smack! Ang sampal na ito ay nag-iwan ng 5 matingkad na pulang fingerprint sa maganda at maselang mukha ni Win. Sigaw ni Win. Agrabyado siyang tumingin sa iilang tao sa kanyang harapan at humagulgol. Mga bully kayo. Ang manager ng bangko ay nanunuya at naiinip na sinabi, ihulog mo ang iyong pagpapanggap. Anong mga bully? Nanghuhuli kami ng mga manluloko at gumagawa ng hustisya. Alam mo ba kung anong card ito? Ito ang Gold Island card ng pamilyang Clark na may balancing cash na 1 bilyon. 1 bilyon. Kinilig naman si Win pagkarinig nito. Sa card na ibinigay sa kanya ni Philip, naisip ni Win na mayroong ilang milyon sa loob nito. Hindi niya inaasahan ang 1 bilyon. Ang mga mata ni Win na puno ng luha ay malapad at maliwanag na parang 2 itim na hiyas. Hindi makapaniwalang ekspresyon niya. Noon, nais bang sabihin sa kanya ni Philip ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan nito. Nang makita ng manager ang estado ni Win, inisip ng manager na na-expose siya nito at natakot siya. Kaya, lalo siyang kumbinsido na ninakaw ni Win ang card na ito. Masiglang sabi ng manager, young lady, bakit mo ito nakita, hindi mo ba alam kung ano ito at magkano ang halaga nito? Akala mo ba ilang daang libo lang ang laman nito, kaya ninakaw mo ang card at pumunta dito para mag-withdraw ng pera bago tumakas? Ngayong alam mo na ang aktwal na halaga, natatakot ka na ba? Huli na. Tuwang-tuwa ang manager sa sandaling ito. Iniisip niyang pipilitin niyang mag-confess kay Win mamaya, at pagkatapos nito, personal niyang kontaken ang may-ari. Isang miyembro ng pamilyang Clark na may Gold Island card. Ang maharlika sa mga maharlika. Ang Gold Island card na ito ay ang simbolo ng kaluwalhatian ng pamilya Clark. Gaano kaiya ang pagkawala nito? Ngayong tumulong na siya sa pagkuha nito, tiyak na magpapasalamat sa kanya ang taong iyon. Miyembro iyon ng pamilya Clark sa Arcadia Island. Ang may-ari ng kalye. Marahil kung may sinabi siya, ang manager ay magiging pinuno ng bangko. Dahil doon, halos humagalpak sa tawa ang manager. Bahagya siyang umubo, pinakalma ang kanyang pananabik, at sinabi kay Win, ano ang sasabihin mo ngayon? Tumulo ang luha ni Win, at ang kanyang magandang maselang labi ay nakapout ng labis. Gusto kong tumawag. Mapapatunayan ko na ang card na ito ay akin. May paraan ka ba para patunayan ito? Sabi ng manager, paano mo ito mapapatunayan? Sino ang gusto mong tawagan? Naaawang sabi ni Win, tatawagan ko ang asawa ko. Kabanata 2073. Sa loob ng opisina ng chairman sa itaas na palapag ng ika-27 na subsidiary at ika-8 ari-arian ng negosyo. Ipinaliwanag ni Philip ang kanyang plano kay George. Iba ang Arcadia Island sa outside world. Ang koneksyon sa pagitan ng Arcadia Island at sa labas ng mundo ay sa pamamagitan lamang ng business gateway at business channels. Kung gusto mong i-connect ang Arcadia Island sa labas ng mundo, kailangan mong makuha ang pahintulot ng matandang master at ng lahat ng taong namamahala sa pamilya Clark. Hanggat tumutol ang isang tao, hindi magtatagumpay ang plano. Dati,
Gusto rin ng matandang amo, pero dahil sa pamilya ng sangay, natigil ang bagay na ito. Bago pa matapos magsalita si George, biglang tumunog ang phone ni Philip sa coffee table. Kinuha ito ni Philip at nakitang tawag iyon ni Win. Nagkatinginan sila ni George at ngumiti. Napangiti si Philip habang piniswipe ang accept button at sinabing, ano na, Winnie? Nakuha mo ba ang pera? Biglang narinig ang hikbi ni Win sa kabilang linya. Buhu, Phil. Baka sa boses ni Win ang labis na pagkaagrabyado. Agad na napatulala si Philip. Tumalon siya mula sa sofa ni George at mabilis na nagtanong, Winnie, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Sinong bubuli sa'yo? Sa kabilang side ng phone, naaawa na sabi ni Win habang humihikbi, you need to come to the bank. Hindi nila ako pakakawalan. May ninakaw pa daw ako. Ano? Namula ang mga mata ni Philip at halos mabitawan niya ang telepono sa galit. Winnie, huwag kang matakot. Hintayin mo lang ako dyan. Pupunta ako dyan. Sa sinabi nito, tinapos ni Philip ang tawag at tumakbo palabas ng pinto na parang hangin. Natarante si George. Young master, saan ka pupunta? Sinabi ni Philip habang isinusuot ang kanyang coat, si Win ay nakakulong sa bangko sa tapat ng gusali. Pagkatapos nun, tumakbo na siya palabas. Young master, huwag magmadali. Gusto mo bang magdala ng ilang tao? Bago matapos ang tanong ni George, wala na si Philip. Pagkalabas ni Philip, naramdaman niyang napakabagal ng elevator, kaya tumakbo siya pababa sa fire escape at dumiretso sa International Bank sa gilid ng neighborhood. Sa loob ng opisina ng tagapamahala ng internasyonal na bangko, naiinis na pinagmamasdan ng manager si Win nang matapos ang tawag at sinabing, tama na ang pagpapanggap. Para sa mga sirang bagay na tulad mo, gaano kalakas ang iyong asawa? Don't tell me na galing siya sa kalye. Hehe, sabihin ko sa iyo, hindi iyon gumagana dito. Ang mga security personnel natin dito ay well-trained lahat. Kahit gaano karaming tao ang tawagan mo para manggulo, walang gaanong silbi. Galit na sabi ni Win, hindi gangster ang asawa ko, ang galing ng asawa ko. Sa Arcadia Island, siya ay. Gayunpaman, bago siya natapos sa pagsasalita, naputol siya sa pagtawa ng manager at ng iba pa. Matigas lang ang kanyang natitig sa manager ng bangko na may luhang mga mata. Matapos tumawa ng mahabang panahon, hinawakan ng manager ang kanyang tiyan, itinuro si Win, at sinabing, nako, kahit isang bulok na latak sa ilalim ng lipunan ay alam kung paano protektahan ang kanyang asawa. Ito ay talagang nakakatawa, hahaha. Sa harap ng pangungutya ng lahat, walang sabing ibinaba ni Win ang kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha ng manager ang telepono para tingnan ang oras at naiinip na sinabi, gaano na ba katagal? Pupunta ba ang iyong asawa upang tumstigo para sa iyo o hindi? Kung hindi ka makapagpakita ng ebidensya, bubugbugin ka namin at ipapadala ka sa lokal na pangangasiwa. Sa oras na ito, sumigaw ang isang teller sa labas, Sir, hindi po kayo makapasok. Busy po ang manager namin. Sir! Bang! Isang malakas na tunog ang narinig. Marahas na sinipa ang pinto ng opisina ng manager. Gumuho ang bahagi kung saan konektado ang lock at dingding. 3 beses na umalog ang pinto ng may langit-ngit bago bumagsak sa lupa. Isang lalaking may galit na pulang mata ang nakatayo sa pintuan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Philip. Sino te? How dare you pumunta dito at gumawa ng gulo? Ang mga security guard ay sumigaw at naglabas ng mga anti-riot baton mula sa likuran bilang babala. Hindi sila pinansin ni Philip at tumingin sa paligid ng opisina. Bumaba ang mga mata niya kay Win na pinipigilan. Agad na nagalit si Philip. Damn it, baka pagod ka na sa buhay. Bitawan mo ang asawa ko. Sumakit ang eardrums ng mga tao sa dagandong ni Philip. Kaagad pagkatapos, naglakad si Philip kay Win. Kabanata 2074. Nang makitang masungit ang lalaking dumating, iniwan ng security staff ang isang tao sa tabi ng manager habang ang iba ay nagmamadaling lumapit kay Philip. Anong biro? Paano sila magiging match ni Philip? Para sa unang 2 tao na sumugod, ngunit tumalikod si Philip at iniwasan ang mga anti-riot baton sa kanilang mga kamay. Sinundan ito ng marahas na paghampas sa kanyang binti. Nagtama ang 2 at lumipad palabas, na bumagsak ng malakas sa sahig. Para sa 2 pang security personnel na humawak sa mga braso ni Win, ang isa sa kanila ay nataman din ni Philip at agad na bumagsak sa sahig sa kanyang mga tuhod. Nagdedeliryo siya at bumubula ang bibig. Matapos bumagsak ang 2 taong ito sa sahig, sinipan ni Philip ang isa sa kanila ng isang beses. How dare you touch my wife? Sa isang iglap ay nadulas silang 2 sa sahig at nataman ang 2 malalaking vase na agad namang nabasag sa buong sahig. Phil! Agrabyado na sigaw ni Win. Lumingon si Philip at nakita niya si Win na nakaawang nakatayo sa gilid. Agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Pumunta siya sa harap at niyakap siya. Nang dumating si Philip, muling nakaramdam ng ligtas si Win. Niyakap niya si Philip at para siyang batang nagrereklamo sa kanyang mga magulang. Humihikbi siya at sinabing, hindi nila ako pakakawalan.
May ninakaw daw ako pero hindi. Marahang hinaplos ni Philip ang ulo ni Win at marahan siyang inaliw. Huwag kang umiyak. Okay lang, andito naman ako. Maghahanap ako ng hustisya para sa iyo. Napatulala ang manager at ang mga security staff na katabi niya, pati na rin ang mga teller at nanunood sa labas. Sino ang taong ito? Bakit ba siya napakasungit at mabangis, binubugbog ang tip ng mga tao pagdating niya? Ito ay Arcadia Island. Inalo ni Philip si Win, hinawakan ang kanyang kamay, tumalikod, at tumingin sa karamihan ng tao sa isang dominanteng paraan. Sabi niya, sabihin mo sa akin ng malinaw kung ano ang nangyayari dito. Kung hindi mo linawin, susunugin ko ang lugar na ito hanggang sa lupa. Sa labas ng pinto, kabilang sa mga nakamasid ay si Mary, ang teller na humawak sa paghahatid ni Win kanina. Galit na sinabi ni Mary, paano mo ito magagawa, naglalaro ka agad pagdating mo. Siya ay malinaw na nasa mali. May ninakaw siya. Mabilis na naglakad si Philip at sinampal si Mary, na ang bibig ay agad na bumulwak ng dugo. Nakita mo ba siyang nagkakilala? Nagnakaw ba siya sa bahay mo? Mapapatunayan mo bang may ninakaw siya? Itinuro ni Philip ang ilong ni Mary at sumigaw. Si Mary ay hindi nang ahas magsalita ng tip sa oras na ito. Tinakpan niya ang kanyang bibig na puno ng dugo at lumiit sa gilid, hindi naglakas loob na kumilos. Nang makita ng manager ang bastos at hindi makatwirang pag-uugali ni Philip, nang hina ang kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa ilang security personnel na nakahandusay sa lupa. Protektahan sana siya ng katabi niya pero mas takot sa kanya. Damn it, karaniwang napakalakas ng grupong ito, tama ba? Bakit ang dali nilang nabugbog ng isang binata na nasa edad 20? Nilingga ni Philip ang ulo at malamig na tumingin sa manager. Ikaw ba ang manager? Napalunok ng mariin ang manager, mahinang tumango, at sinabing, ikaw, huwag kang masyadong mayabang. Nagnakaw ka at nambugbog ka pa ng iba. Binabaliwala mo ba ang batas? Sinasabi ko sa iyo, kung patuloy kang maglalaro, tatawag ako ng pulis. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, lahat kayo ay inakusahan si Win ng pagnanakaw. Ano ba talaga ang ninakaw niya? Inilabas ng manager ang Gold Island card sa kanyang mukha na nanginginig sa mga kamay. Ito na, iginiit ng iyong asawa na sa kanya ang card na ito. Paano ito posible? Alam mo ba kung anong card ito? Siyempre ginagawa ko. Ibinigay ko sa aking asawa ang card na ito. May problema ba? Tanong ni Philip. Ibinigay mo sa kanya ang card. Sabi ng manager na parang hindi makapaniwala at gusto pang tumawa. Sino ka? How dare you say na sa iyo ang card na ito? Sabi ng manager. Ang mga pangunahing miyembro lamang ng pamilyang Clark ang karapat-dapat na magkaroon ng card na ito. Gayunpaman, halatang hindi pa nakikita ng manager ang lalaking nasa harapan niya. Ang apelyido ko ay Clark. Galit na sigaw ni Philip. Kabanata 2075. Saan mo nakuha ang yabang mo? Anong pinagsasabi mo, Clark? Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil si Clark lang ang iyong apelyido? Maniwala ka man o hindi, kukuha ako ng papatay. Galit na galit ang manager at galit na sinigawan si Philip, ngunit bigla niyang napagtanto ang isang katotohanan. Nanginginig ang buong katawan niya. Sandali lang. Anong apelyido mo? Tanong ng manager na seryoso ang mukha. Malamig na sabi ni Philip, Clark ang apelyido ko, ano naman? Alam mo itong card ng pamilyang Clark pero hindi mo kilala ang mga may apelyido na Clark. Sinasabi mo bang, ikaw ay, nanginginig na iniunat ng manager ang kanyang kamay at itinuro si Philip, namumutla ang mukha sa takot. Sa sandaling ito, nagsalita ang security officer sa tabi ng manager. Manager, huwag mong hayaang lokohin ka ng batang ito. Natigilan ang manager at nagtanong, ha? Anong ibig mong sabihin dyan? Sabi ng security officer, manager, tingnan mo lang itong batang ito. Ang kanyang katawan ay sira-sira at ang kanyang mga damit ay puro murang gamit. Nang walang anumang mga palatandaan siya ng labis na labis, paano magiging isang mahal ng pamilya Clark? Nakakita ka na ba ng Clark na nakasuot ng pulubi? Marahil ay narinig niya ang tungkol dito mula sa isang lugar at narito sa ilalim ng maling pagpapanggap. Oo, tama ka. Biglang natauhan ang manager. Tiningnan niya si Philip pataas at pababa at galit na sinabi, muntik na akong mahulog sa pakulo mo. How dare you pretend to be a member of the Clark family? Ito ang Arcadia Island. Ang pagpapanggap bilang isang Clark ay isang malaking paglabag. At saka, napakaraming tao ang may apelyido na Clark sa mundong ito. Ano ang mapapatunayan ng iyong apelyido? Pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata at walang magawang bumantong hininga nang sabihin niya, isang grupo ng mga idiot. Brat, anong sabi mo? Galit na sabi ng manager. Sa labas, sumugod din ang mahigit isang dosenang security guard mula sa International Bank na nagbabantay sa mga cash machine at ilang security guard sa komunidad nang marinig ang balita. Hindi nagtagal, 12 dosenang mga tao ang natipon. Ang mga taong ito ay armado ng mga panlaban sa kaguluhan at mga kalasag habang pinapalibutan nila ang opisina ng manager. Manager, okay ka lang ba? Sorry sa pagiging late.
Sunod-sunod na sabi ng mga security personnel. Nang dumami na ang mga tao, naging matapang ang manager. Nasa oras lang kayo. Harangan ng pintuan para sa akin at huwag hayaang makatakas ang isang langgam. Oo. Sabay-sabay na tumugon ang mga security personnel at binantayan ang lahat ng pasukan at labasan ng bangko. Tumikim ang manager, itinuwid ang kwelyo, tumayo, at sinabing, "Anak, kahit gaano ka pa kahusay lumaban, makakatakas ka ba sa lahat ng taong ito? Walang hiya talaga kayong dalawa. Sa aking palagay, dapat ay nagtatrabaho ka sa isang sindikato. Ito ay talagang mahusay na ginawa sa isang malinaw na dibisyon ng trabaho at pakikipagtulungan. Muntik na akong lokohin mo." Pinandilatan ni Philip ang manager at malamig na sinabi, "Hindi ako mapakali na kausapin ka." Sa sinabi nito, kinuha ni Philip ang kanyang telepono at dinial ang numero ni George. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. "Kuya George, nasaan ka?" Sigaw ni Philip sa telepono. Sa sandaling ito, si George ay inaalalayan ng dalawang bodyguard. Humihingal siya at hawak ang telepono habang sinasabi, "Hello, young master, papunta na ako. Masyado kang mabilis tumakbo. Hindi ako makahabol." Galit na sabi ni Philip, "Wala akong pakialam. Bakit hindi ko magagamit ang bank card na binigay ko kay Win?" Nagulat si George at nagtatakang sinabi, "Hindi mo magagamit. Imposible. Personal kong nakipag-ugnayan sa HQ ng alyansa ng bangko na ipasadiya ang card na iyon para sa batang ginang." Ngumisi si Philip at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang mali, kung gayon. Ginamit ni Win ang card para mag-withdraw ng pera sa bangko at isang maliit na branch manager ang naglakas loob na tanungin kami." Natauhan si George at mabilis na sinabi, "Young master, naiintindihan ko na ngayon. Sandali lang. Tatawagan ko kaagad ang presidente ng International Banking Alliance. Bilisan mo." Galit na bulalas ni Philip at in-end ang tawag. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.